President Lin, matapos ang inyong diborsyo, nagsimula kayo sa wala at nagsumikap ng maraming taon, ngayon ay naging pinakamayamang tao na kayo sa bansa. May balak po ba kayong mag-asawang muli? President Lin, balita naming mayroon kayong anak na babae. Siya po ba ang inyong susunod na tagapagmana? Ang lahat ng pinaghirapan ko ay mamanahin ng aking anak. Kapag nakuha ko na ang merkado sa ibang bansa, kukunin ko na siya para makasama ko. Puro ka na lang katamaran sa trabaho. Inom ng inom, bakit hindi ka na lang mawala? Tita, naglalaba po ako, matatapos na po. Tapos na ba agad kapag nakapaglaba na? Hindi mo ba nakitang wala ng panggatong sa pinto? Gusto mo ba na akong buntis pa ang umakyat ng bundok para magsibak ng kahoy? Anong tinutunganga mo riyan? Bilis, pumunta ka na. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo na puno ng kahoy ang bakuran ngayon, huwag kang umasang makakabalik ka para matulog. Tita, pupunta na po ako ngayon. Bilisan mo. Anak ko. Nakakainis talaga yang si Zhou Xiang yun. Paano niya nagawang saktan ng ganito ang napakabuting bata? Nandito ka na? Asawa ko, pinalaya si Zhenjian ng kanyang madrasta, wala na siyang matuluyan, kaya inampun ko na siya. Ito ang mga dokumento sa pag-ampun sa kanya. Mabuti naman. Chunhua, halika rito. Chunhua, nagustuhan mo ba? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi na ako bata. Bakit mo ako binibigyan ng mga ganito? Naku, itapon mo na yan, itapon mo na. Sister-in-law, bakit ayaw mo nito? Buong hapon itong ginawa ng bayaw mo ang basket na ito, tapos inutusan pa niya ako na pumunta sa dulo ng nayon para pitasan ka ng mga bulaklak. Basta busog ako at nakakain, sapat na yon. Hindi ko alam kung paano mag-enjoy sa mga ganyang bagay. Sayang naman kung itatapon lang ang bulaklak na ito. Hay? O kaya naman ang bulaklak na ito ibigay na lang kay Zhenjian. Bagay na bagay naman kay Zhenjian. Kayo ang bahala kung kanino nyo gustong ibigay. Hindi ko gusto yan. Salamat po, inay. Napakabait na bata talaga. Nagutom yata sila kaya payat na siya. Chunhua, ganito na lang. Sa susunod na buwan, ay huwag na muna tayong bumili ng gamot. Gamitin mo ang relos na ito para ipagpalit sa karne at gamitin mo ang perang ito para ibili ng pampalakas si Zhenjian. Ay, regalo ko sa'yo ang relos na yan. Tsaka, paano na ang kalusugan mo? Dahil ako ang nag-uwi sa kanya, hinding-hindi ko siya papabayaan. Itay, malakas po ang katawan ko. Di ko na po kailangan ng pampalakas. Kasalanan ko ang lahat? Kasalanan ng mahina kong katawan. Kung kaya ko lang sanang lumabas para magtrabaho, di sana tayo maghihirap ng ganito. Ano ba ang mga tumatakbo dyan sa isip mo maghapon? Kapag nakaipon na ako ng 300,000 piso, ako mismo, dadalhin kita sa probinsya para magpagamot. Nabalitaan ko noon, sabi sa nayo natin, may isang uri ng hayop na nakakapagpagaling ng hika at ubo ng mga bayaw. Ano nga uli ang tawag doon? Gecko. Ah, oo. Gecko. Wala namang mga gecko rito, pati nga kuneho ay madalang makita. Itay, siguradong gagaling din po kayo. Sister-in-law, hindi ka pa ba magluluto? May pera pambili ng basura, pero walang pera para sa ulam, ganun ba? Kailan ba kita hinayaang magutom? Susunod na ako. Inay, gusto ko po sanang lumabas para mag-igib ng tubig. O sige, mag-ingat ka sa pagtakbo. Zhenjian, anong nangyari? Kasi kanina, hindi ko sinasadya na may natapakan akong bagay. Di ko akalain na isa palang malaking tuko. Gecko yan. Isa yang gecko. Chubin, may lunas na ang sakit mo. Salamat sa langit. Pero nanay, natapakan ko at nawala na siya. Hindi niyo po ba ako papaluin? Ano bang sinasabi mo, bata ka? Ito ang gamot para sa tatay mo. Kung hindi mo to nakita, baka hindi na gumaling ang tatay mo. Nay, nabalitaan ko po sa TV na ang mga ligaw na hayop at halaman ay sikat na sikat sa syudad. Gusto niyo bang subukan nating pumunta sa bundok?
Dito sa may tapat ng baryo ng Lin Village, araw-araw maraming dumadaan na tao. May matitira pa bang magandang bagay para sa atin? Nay, noong nakaraan hindi ba't nakahukay kayo ng ginseng? Bakit di natin subukan ang swerte natin? Sige na nga, titingin tayo sa bundok. Mas mabuti na ito kaysa sa tumambay lang sa bahay. Mag-iingat kayo doon. Nay, sasama ako sa inyo. Jen, isang babae ka lang. Bakit lalabas ka pa at di na lang mag-electric fan sa bahay? Bakasyon naman na po lang ngayon. Wala rin naman akong gagawin sa bahay. Sasama ako. Napakalawak ng bundok na yan mamaya. Kapag hindi ka nag-ingat at nawala ka, baka hindi na kita mahanap. Nay, malaki na po ako ngayon. Hindi na po ako maliligaw. Tara na. Ano iyon? Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking strawberry. Oo nga, ang laki nito. Nasa bundok ako, pero wala pa akong nakikitang strawberry na kasing laki nito. Matagal din tayong naghanap, pero tila wala nang ibang pambihirang bagay dito sa bundok. Wala na ring masyadong mahahanap dito. Tara na. Mag-iingat ka, bata. Ang strawberry ko. Jen, hindi ka ba nasaktan? Nay, ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Ikaw talaga. Sa susunod ay mag-ingat ka. Sinwerte ka sa pagkakataong ito, pero sa susunod ay hindi natin alam. Dito sa bundok na to, napakaraming mga bitag. Saffron. Anong klaseng bulaklak ang saffron? May espesyal ba sa kanya? Ang saffron ay isang uri ng mahalagang halamang gamot. Kapag ibinenta natin ito sa lungsod, siguradong maganda ang presyo nito. Kapag nagkapera tayo, mapapagamot na natin si Papa. Heto. Napagod ka ba ngayong araw? Magpahinga muna tayo bago umuwi. Marami tayong nakuha ngayong araw. Kapag dinala natin ito sa lungsod, malaki-laki ang kikitain natin. Bata ka talaga? Hindi pa tayo nakakababa ng bundok? Nagugutom ka na agad? Heto. Salamat po, Nanay. Ang sarap naman ito. Sige na, bumalik na tayo. Pag uwi natin, iluluto ko ang paborito mong ulam. Nay, lahat naman ng luto niyo ay gusto ko. Wow. Totoo ngang may mailap na manok. Dito sa mundo, mayroon talagang ganitong klase ng manok. Ay nako, sister-in-law, ito ba talaga ang nakuha niyo mula sa bundok? O nga, tiya. Pabalik na sana kami nang biglang may lumitaw na malaking manok sa harap namin, kaya napilitan kaming iuwi ito. Paanong nangyari yon? Ang mga tao dito sa Lin Village, ilang beses nang umakyat sa bundok na yan, wala silang nakitang manok o kuneho man lang, kahit nga yung saffron ay wala ring makita. Ay, bilas. Masasabi ko na ang swerte mo ay ang pinakamaganda sa buong baryo natin. Mula nang dumating si Zenzen sa pamilya natin, naging maganda ang swerte natin na di pa nangyayari dati. Si Zenzen ba ay isa talagang munting mapalad na bituin? Zenzen, sagutin mo ng tapat ang tanong ni Mama. Noong kasama mo pa ang tatay mo at ang iyong stepma, noong magkakasama pa kayo, mayroon ka bang gustong-gustong mangyari noon? Noong nasa bahay pa ako dati, laging nag-aaway at nagbabasag ng gamit. Si Papa at ang tita dahil hindi sila magkaanak. Gustong-gusto ko talagang magkaanak ang tita, at nang magkaanak na siya, ay lalo naman siyang nagalit sa akin. Naintindihan ko na sa wakas. Ang ating Zenzen ay hindi malas gaya ng sinasabi ni Zhao Xiangyun. Siya ay isang mapalad na bituin na galing sa langit. Ma, masaya ka ba dahil nakakuha tayo ng malaking manok? Babalik na si Ma sa loob at ipagluluto kita ng nilagang manok na may kabute. Tara. Sige po. Ilang araw na ba rito sa bahay na hindi nakakaamoy ng ulam na karne? Nagsama ka pa talaga. Nang malas na batang yan sa labas. Brother Chunan, pinapayuhan kitang iwanan na sila. Baka madamay ka pa sa gulo. Uncle, hindi po ako malas. Sana po ay payagan niyo akong manatili rito. Napakasama talaga ng ugali mo. Hindi mo naman siya pinapakain, bakit ang laki ng galit mo? Palagi kang sumasama sa mga kung sino-sinong tao. Mababali ko talaga ang mga binti mo. Sister-in-law, sino ba ang minumura mo? Kahit ano pang mangyari, kami ang pamilyang Chu. Bakit ganyan ang pananalita mo sa akin? Walang hiya kang babae ka. Ano ngayon kung murahin kita? Wala ka bang pandinig? At ikaw naman, ano ngayon kung pagsabihan kita? Kung hindi lang dahil sa pagiging asawa ni Xiaoqi mo, sa sama ng ugali mong yan, dapat ay matagal ka nang naparusahan. Uncle, huminahon na po kayo.
Mula ngayon ay magpapakabait na po ako. Mabait? Anong silbi ng pagiging mabait? Hindi ka pa rin magiging bahagi ng pamilyang Chu. Napakamalas mong bata ka. Lumabas ka na ngayon din. Bakit ba ang baho ng lumalabas sa bibig mo? Ilang araw ka na bang hindi nagsisipilyo? Tinatawag akong nanay ni Jenjen, kaya ituturing ko siyang parang tunay na anak. Kapag nagsalita ka pa ng hindi maganda, papatigilin talaga kita. Hay, bakit ka ba kumakampi sa ibang tao? May sakit sa baga ang kapatid ko at hindi pa rin siya gumagaling. Ako lang ang tanging lalaki sa The Chu family. Kung gusto nating umasenso ang The Chu family, sa akin lang kayo aasa. Kapag itinuloy mo pa yan, maghihiwalay na tayo ng pamamahay. Big brother, nakalimutan mo na ba ang bilin sa atin ni tatay noon? Ang kapatid ay hinding-hindi magkakawatak-watak. Ang salitang paghihiwalay. Bakit ganyan kadaling lumabas sa bibig mo? Chunan, wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa kapatid mo na nagtrabaho sa minahan, para lang makalikom ng panuyo mo. Natrap siya doon ng isang araw at isang gabi, kaya nagkasakit sa baga. Hindi ko akalain na ganyan kang klase ng tao. Bakit ang dami mo pang sinasabi? Sabihin mo na lang ngayon, hindi ba ako ang bumubuhay sa pamilyang to? Tama, Brother Chunan. Ikaw ang napapagod ng husto sa labas para magtrabaho. Sa halip na magpasalamat sila, nagdala pa sila ng palamunin dito. Dapat kang mag-ingat. Baka balak nilang isama ang malas na yan para kuhanin ang mga ari-arian mo. Uncle, walang balak makipag-agawan si Jenjen. Sa susunod, kung mayroon akong mga laro, ibibigay ko muna sa kapatid ko. Kapatid, huwag kang magpapalim lang sa maamong itsura niyan, isa siyang malas. Umalis na kayo ngayon din. Anak kita, lakasan mo ang loob mo kapag may nang api sa'yo. Gumanti ka. Bakit? Tingnan mong mabuti, ganito mo siya saktan. Hoy, kuya ako ni Chubin. Kapag sinubukan mong lumapit, papatulan kita. Chunan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Humingi ka agad ng tawad sa hipag mo. Sumusobra ka na talaga. Hinding-hindi mangyayari yan. Hindi ba gusto nyo ng hatian sa bahay? Sige, maghati na tayo ngayon din. Totoo bang maghahati na tayo? Hindi pwede. Chunhua, Nay, huminahon po kayo. Habang narito ka, hindi kailanman tatahimik ang pamilyang ito. Maghati na tayo, kailan pa kung hindi ngayon. Sige, kung gusto nyo ng hatian, pero dapat magkaliwanagan muna tayo. Ang mga ari-arian natin, 2-3 bahagi ng bahay na ito ay sa akin, pati na ang lupang yon, lahat yon ay akin. Tutal, sakitin naman ang kapatid ko, di niya man lang mabuhat ang asarol. Masasayang lang kung mapupunta sa inyo. Hayaan mo na. Bakit ba ang pamilyang ito hindi na lang magtulungan? Sige, maliban sa kwartong tinutulugan ko, sa'yo na ang lahat. At tungkol sa mga lupa, 1 ektarya at kalahati lang ang kukunin ko, mapupunta na sa'yo ang iba. Ang hindi papayag sa hatian ay duwag. Bakit pumayag agad si ate ng ganito kabilis? Alam ng matandang yan na nanggugulo ako para sa hatian. Hindi ba siya gagawa ng eksena? Hipag. Talaga bang pumapayag ka? Mula ngayon, kikita ako para sa sarili ko. Di dapat makakuha ang ibang tao. Mas giginhawa lang ang buhay natin kaysa ngayon. Pero, Ano pang inaalala mo? Lumayo ka na sa malas na babaeng yan. Hindi ako malas. Lumayas ka rito. Paano ka makipag-usap sa akin? Sayang lang ang pagpapalaki ko sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang nanay mo. Tingnan mo, sasampalin kita. Lumabas ka rito. Kung alam lang ni Mama na lagi mo akong minamaltrato, siguradong ipagtatanggol niya ako. Napakababaw mo. Umaasa ka pa ring babalik ang nanay mo para iligtas ka? Ang mga gamit ng nanay mo, sinunog ko na ang lahat. Kahit bumalik pa siya rito, papagalitan ka lang niya dahil malas ka, dahil sa'yo kaya siya nawala ng maaga. Tita, hindi ko kasalanan ang nangyari kay Mama. Buhay pa ang nanay ko. Siguradong babalik siya para makita ako. Zenzen, nagsisinungaling lang siya. Ikaw ang nagdadala sa akin ng swerte. Hindi lang nila alam ang halaga mo. Ay, ang sweet naman ninyong mag-ina. Siguradong hindi magtatagal, ikaw at ang sakitin mong asawa ay mawawala rin dahil sa kamalasan niya, katulad lang nung nawala sa labas na si Lin Shuzhen. Sa huli, Lu Zhenzhen, mag-iisa ka pa rin sa buhay. Ma, ang nanay ko yan. Ma, siya ang nanay ko. Jenjen, sandali. Hindi siguradong nanay mo yan. Patay na ang nanay mo. Nangangarap ka pa ba? Ilan kayo? Sino po kayo? Ipag, kumusta ka? Kami ay mula sa Siuling Group, mga empleyado ng sangay sa lungsod ng Huayan. Pumunta kami sa inyong baryo para kay Lu Zhenzhen, na taga rito, maghatid ng mga gamit. Gusto ko sanang magtanong, paano pumunta sa bahay ni Lu Zhenzhen dito sa baryo? Hinahanap niyo si Lu Zhenzhen. Bakit niyo siya padadalhan ng mga gamit? Itong batang babae ba, si Zhenzhen? Oo, Ayon sa utos ng nakatataas, nandito kami para ihatid sa inyo ang mga bagay.
Tinatantiya ko kayo po ang tagapag-alaga ni Zenshen. Narito ang perang para sa iyo. Kabuang 100,000 yuan. 100,000? Sapat na iyan sa aming baryo para mabuhay ng 7 o 8 taon. Sa 100,000 ito, magiging mayamang babae na si Lee Chunhua. Ate, kunin mo ang perang ito. Kung mayroon mang kahirapan sa pag-aalaga kay Zhenzhen, sabihin mo lang sa amin. Zhenzhen, sumama ka na sa akin pabalik. Nagkamali kayo. Si Zhenzhen ay anak ko. Dapat sa akin ibigay ang perang iyan. Ma, bilisan mo. Iligtas mo ako. Ako ang stepmom mo. Kung hindi ka sasama sa akin pa uwi, kanino ka sasama? Malditang bata, naglakas loob ka pang tapakan ako? Zhou Xiangyun, kapal ng mukha mo. Kahapon ikaw ang nagpag-uwi sa akin kay Zhenzhen. Bakit ngayon, sa harap ng buong baryo, inaagaw mo ang anak ko? Anak mo? Si Zhenzhen ay Lu ang apelyido, hindi Chu. Ay naku mga kabaryo, kayo na ang humusga. Sa liwanag ng araw na ito, itong si Ate Lee inaagaw ang anak ko. Kuya Guwapo, pakinggan mo ako. Si Zhenzhen ay anak ko. Itong babaeng walang hiya, na hindi makapanganak ng sarili, gusto pang agawin ng anak ko. Ngayong narito ang lahat, kayo ang dapat magbigay ng katarungan para sa akin at ibalik si Zhenzhen sa akin. Ate, totoo ba ang sinasabi niya? Anong kalokohan? Malinaw na siya nakita niyang hindi binibigyan ng pera ni Zhenzhen ang nanay niya, kaya wala siyang mapapala sa bata. Hindi lang niya sinasaktan si Zhenzhen. Nakita pa niyang ganito kaliit ang bata. Gusto na niyang ipakasal ito sa katabing baryo. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano raw? Dahil nasa puberty na si Zhenzhen, nagkaroon lang kami ng konting pagtatalo. Sinabihan ko lang siya ng mabibigat na salita, kaya si Ate Lee naman sinusubukang samantalahin at kidnapin si Zhenzhen. Tito, hindi totoo ang sinasabi niya. Hindi lang niya ginastos ang 5,000 yuan na ipinadala ng nanay ni Zhenzhen. Pinagtatrabaho pa niya ang bata araw at gabi sa mabibigat na gawain at hindi pa maayos na pinakakain. Tingnan niyo, anong ginawa niya kay Zhenzhen hanggang sa ganyang kondisyon. Zhou Xiangyun, kahit hindi mo tunay na anak si Zhenzhen, paano mo nagawang pahirapan siya ng ganito? Bakit ganyang kalupit ang puso mo? Hindi totoo, nadapa lang ang bata kaya nagkaganyan. Kung hindi dahil sa pamilya Chu na siyang nanakit sa bata ng ganito, matagal ko nang napauwi ang bata. Ikaw, mabahong babae. Noong una, nang kinuha ko si Zhenzhen pa uwi sa bahay, nakasulat iyan ng malinaw sa papel. Malinaw na malinaw ang pagkakasulat. Pero ang ipinangako ninyong 30,000 na ibigay na ba? Kaya ngayon, si Zhenzhen ay akin pa rin? Ano? 30,000? Ganyan kalaking bata si Zhenzhen ibinenta mo? Bumisita lang naman tayo sa mga kamag-anak at kaibigan. Normal lang naman ang magbigay ng mga ampaw. Tsaka hindi naman masyadong malaki ang hinihingi ko, di ba? Zhou Xiangyun, ang lakas ng loob mong maltratuhin ang pamilya ng mga empleyado ng kumpanya namin. Dadalhin kita ngayon din sa syudad. Isusumbong kita sa pagmamalupit sa bata. Hindi pwede. Handsome man, pakiusap, maawa po kayo. Sige na, itong pera at resibo ay ibibigay ko na sa inyo, pwede ba? Pati na rin si Zhenzhen. Iuwi ko Zhenzhen. siya at aalaga ang mabuti. Pakiusap, huwag niyo pong isumbong ang asawa ko. Nahirapan kaming magdalang tao siya. Mahal ko, huhulihin nila ako. Sige, dahil nagdadalang tao siya, hindi ko na muna siya isusumbong. Pero ikaw, bilang saksi, hinayaan mo lang na maltratuhin niya ang bata. Mas wala kang puso. Dalhin niyo siya. Huwag, mahal ko, Huwag niyo pong hulihin ang asawa ko. mahal ko. Mahal ko. Punong barangay, bilis, makiusap ka sa kanila. Hindi pwedeng makulong ang asawa ko. Sister-in-law, halata naman po na kayo ang tunay na nag-aalaga kay Zhenzhen. Kunin niyo po ang perang ito. Pero, ang mga gamit na ito para kay Zhenzhen, yung sa kumpanya nyo, yung empleyadong nagnangalang Lin Shuzhen, nasaan na ba siya ngayon? Ligtas ba siya? Oo nga po, Uncle. Ang nanay ko po ba ay buhay pa? Pasensya na. Hindi ko masasagot ang tanong na, yan. Kung may kailangan kayo, pumunta lang kayo sa syudad para hanapin ako. Aalis na kami. Sige na, magsialis na tayo. Huwag na kayong manood. Ay, biglang dumami ang pera natin. Dapat siguro tayong pumunta sa hotel mamayang gabi para magdiwang, ano? Bitawan mo ko. Anong balak mong gawin? Ang perang ito ay inilaan para kay Zhenzhen. Hindi natin ito pwedeng galawin. Sa madaling salita, hindi ba't ang perang ito ay para naman talaga sa pamilya natin? Nakatira siya sa bahay natin, kaya sa atin ang perang ito. Ano namang masama kung gumastos ng kaunti? Sino ba ang pamilya mo? Sino ba ang pumayag na maghiwalay na ng ari-arian kanina? Ang tubig na natapon na, hindi na mababawi pa. Anak ko na si Zhenzhen ngayon. At ngayon, wala na siyang anumang koneksyon sa'yo. Huwag kang mainggit. Alam ko kung ano, ang pinaplano mo. Hindi ba't gusto mo lang angkinin ang pera para sa sarili mo? Para iligtas ang sakitin mong asawa? Chunan? Paano mo nasasabi yan sa sarili mong kapatid? Wala nang mas hihigit pa sa kawalan mo ng utang na loob. Kapatid? Sino ang kapatid ko? Hindi ba't naghiwalay na tayo ng ari-arian? Karamihan ng mga bahay at lupa sa pamilya ay sa akin na si Chunan. Tuwang-tuwa nga ako eh. Tingnan mo siya. Sa sakit niyang yan, anong magagawa ng 100,000 piso?
Sa huli, mananatili pa rin kayong mga hampas lupa. Kung anong klasing buhay ang meron kami, problema na namin yon. Huwag kang makialam. Anong nangyayari sa inyong magkapatid? Ay, ma, saan po ba kayo galing? Ngayon lang kayo dumating. Kung nahuli pa kayo ng kaunti, guguluhin na ng husto ng pamilya ng pangalawa ang lahat. Ano ba talagang nangyari? Ay, maagang nawala si Papa. Itinaguyod nyo kaming magkapatid ng mag-isa? Hindi naging madali yon. Ngayon ang pangalawa ay nagmamarunong na. Wala nang pambayad sa sariling sakit pero gusto pang malag-alaga ng anak ng iba. Gaano karaming pera ang mauubos natin dito? Kanina lang, galing sa syudad, dumating na boss ng kumpanya. Binigyan ng batang yan ng 100,000 piso para sa pag-aalaga. Gusto itong angkinin ng pamilya ng pangalawa. Anong inaangkin? Bata pa si Zenzen. Itinatago ko lang ang pera para sa kanya, para may magamit siya sa pag-aaral sa kolehiyo balang araw. Ikaw ang may masamang balak sa pera. 100,000 piso. Asawa ni Er. Ang batang yan ay nakatira pa rin sa pamilya. Chu, kaya ang 100,000 piso na yan ay dapat mong ibigay sa akin na biyanan mo. Ma, itong si Chunan ay walang muwang, pati ba naman kayo ay makikigaya sa kanya? Ang perang ito ay hindi pwedeng hatiin. Nakalaan ito para kay Jenjen para sa pag-aaral niya sa kolehiyo balang araw. Kung ayaw mong ibigay, di huwag. Kailangan mo pa bang humanap ng ganyang dahilan para lang paikutin ako? Paglaki ng batang yan, magiging dalaga rin siya. Habang nag-aaral siya, pwede naman siyang magtrabaho para kitain ang sarili niyang matrikula. Kailangang ibigay mo sa akin ang perang yan. Ma, wag naman nating kalimutan ang ating konsensya. Hindi sa atin ang perang ito. Sinabi nang hindi pwedeng galawin yan. Alis. Ma, kung gusto niyo po ng pera, pagaling muna ako, aalagaan ko kayo, pero ang 100,000 pisong yan, talagang hindi natin pwedeng galawin. Totoo yan, Chunan. Hindi natin pwedeng kunin ang perang yan. Hihintayin ko pa ang pag-aalaga mo. Baka nasa kabilang buhay na ako niyan. Umalis ka riyan. Chunan. Layas, ano bang pakialam mo? Asikasuhin mo ang bata. Tayo na, ma. Chunhua, ang mga sinabi ni na mama at kuya, wag mo na sanang dibdibin? Hindi lang talaga sila nag-iisip ng tama. Matagal ko na silang kilala at wala rin akong balak makipag-away sa kanila. Pero kung aasa lang tayo sa maliit na lupang yan, paano tayo mabubuhay? Heto, tikman mo ang niluto kong manok na may kabute. Opo, luto ni Mama ang pinakamasarap. Hey, sister-in-law. Nag-uulam kayo ng karne? Grabe, kahit malayo pa ay natatakam na ako sa bangon nito. Gusto mo bang kumain, Uncle? Ipaghahanda kita. Ang mga niluluto ni Chubin, walang kalasalasa at sustansya, iba pa rin talaga kapag si sister-in-law ang kumilos. Hoy! Zenzen, ang maging mabait sa ganyang klaseng tao ay parang paninira na rin sa sarili natin. Kahit gaano pa karami ang karne natin, hindi natin pwedeng ibigay sa kanya. Ang dami nyo namang nilutong karne. Anong masama kung bigyan nyo ako? Li Chunhua, ako ang big brother mo. Big brother, hindi ba't naghiwalay na tayo ng pamilya? Kaya pakiusap lang, bumalik ka na sa kwarto mo. Sige, gagamitin mo sa akin ang paghihiwalay natin? Hindi naman naging maayos ang pagkakahati noon. Bahay at lupa lang ang nakuha namin, hindi nahati ang pera. Kung hindi, saan kayo kukuha ng perang pangkain ng bullfrog? Sinasabi ko na nga ba, pati pala mata mo ay hindi na rin maayos? Hindi ito bullfrog, malinaw na karne ito ng manok. Ito ay nakuha namin ni Jenjen, bilang mailap na manok sa bundok. Oh, haha, masyado lang akong natuwa, kaya siguro na malikmata ako. Hindi pa ako naghahapunan, ipaghandaan nyo naman ako. Hoy, 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 anong balak mong gawin? Bakit ang kapal ng mukha mo? Talagang nananakaw ka na ng harapan. Hi! Dahil ayaw nyo akong bigyan ng ulam, wala na rin kakain. Uy, anong gagawin mo? Anong balak mo? Janjan, kailangang maaga ni Mama bukas para magbenta ng saffron sa lungsod at bibilhan ko rin ng gamot ang papa mo. Dito ka lang sa bahay. Asikasuhin mo ang pag-inom ng gamot ng papa mo. Ma, gusto ko ring sumama. Hindi pa ako nakakapunta sa lungsod kahit kailan. Dati hindi ako isinasama ni Papa at ng asawa niya. Naku, huwag ka nang makisali. Masyadong matagal ang biyahe, mabuburyong ka lang doon. Mas mabuti pang magpahinga ka na lang sa bahay. Hayaan mo na kung gustong sumama ng bata. Isa pa, malaki na ako. Hindi ko ba kayang uminom ng gamot mag-isa? Ma, di ba sabi mo suwerte ako? Isama mo ako. Baka sakaling may mangyaring maganda sa lungsod. Sige na, isasama na kita. Napakamapilit mo talagang bata ka. Saffron. Bili na kayo ng saffron. Hindi ba't pananakit lang naman yon sa sariling anak? Bakit hindi pa lumalabas si Janje? Hi, tungkol kasi ito
sa bagong batas laban sa pananakit sa pamilya, mahirap ito. Anong gagawin natin, Tito? Kapag naparusahan ng ilang taon ang asawa ko, mawawalan kami ng pera, paano na ako mabubuhay niyan? Hay, Uy, hali kayo at tingnan nyo. Dekalidad na saffron. bata ka, ikaw ang dahilan kung bakit ang pamilya namin ay humantong sa ganitong sitwasyon. Kuya, bibili ka ba ng Tibetan saffron? Hindi ba ito ordinaryong honghwa lang? Saan naman nanggaling ang sinasabing Tibetan saffron? Ito nga ang mamahaling Tibetan saffron. Pero pagkatapos lang itong ipaaraw, nagmumukha lang itong katulad ng karaniwang honghwa. Aminado ka naman. Nakamukha talaga nito ang honghwa. Kung ganon, paano mo mapapatunayan na ito ay Tibetan saffron at hindi basta karaniwang honghwa? Ako, Tama. Ang Tibetan, saffron at honghwa, pareho mang nakakapagpatigil ng pagdurugo at nakakabawas ng pasa. Pero ang presyo ay hindi magkapareho. Niloloko mo kami ng ganyan? Hindi ba nasasaktan ang konsensya mo? Ang epekto ng Tibetan saffron at honghua ay magkaiba talaga. Kung basta mo na lang kakainin yan at may nangyaring masama, kaya mo bang panagutan iyon? Tama. totoong Tibetan saffron ito. Hindi ito ordinaryong honghwa. Uy, mga tao, tingnan nyo. Ang tamis-tamis ng mga presa na to, mapupudpud na ang ngipin, mas malaki pa, kaysa sa mga nasa supermarket. Ang ligaw na presang galing bundok, kailan pa naging ganito kalaki at katamis? Siguradong may inispray yan. Hoy, ikaw! Sa mga presang ito, siguradong kung ano-anong hinalo at kapag sakali, kung may kung ano-anong kemikal dyan, at magkaproblema kami pag kinain, matagal na siyang nakatakas. Tama? Tingnan nyo, hindi na rin sariwa ang mga presang ito, bulok na. Kung ang mga presa nga ay hindi malusog, siguradong peke rin ang Tibetan saffron. Ang mga presang ito ay pinulot ko sa bundok, purong natural, pati ang Tibetan saffron. Tigilan nyo na ang paninira sa nanay ko. Kayong mga taga-bundok, imbes na magtrabaho sa mga lambak nyo, pumunta pa kayo sa syudad para lang lokohin kaming mga tao? Wala kayong konsensya. Akala nyo ba ang pera naming mga taga-lungsod ay ganon kadaling dayain? Tama. Hindi. Kaunti lang ang sakahan sa baryo namin, kaya napipilitan kaming mamitas ng mga ligaw na produkto sa bundok para ibenta. Wala kaming intensiyong mandaya. Huwag nyo nang pagkamalian ang nanay ko. Ang mga presang iyan ay nahugasan kahapon, hindi lang naimbak ng maayos kaya nabulok. Ang Tibetan saffron ay pinulot sa paanan ng bundok, siguradong tunay at dekalidad. Sa tingin ko sa hitsura nila, hindi naman sila mukhang manluloko. Baka naman, totoo nga ang mga bagay na ito? Pwede akong magpatunay na ang sinabi nila kanina ay kasinungalingan. Xiao siyang yun. Sinabi mo lang na ang mga bagay na ito ay pinulot nyo sa paanan ng bundok? Oo. Pakinggan nyo ako. Ako at ang dalawang ito, lahat kami ay taga-nayon ng Lingia. Masasabi kong sigurado na sa bundok ng Lingia, walang kahit anong mamahaling halamang gamot, lalo nang wala ni isang Tibetan saffron. Kaya siguradong peke ito. Zhou Xiangyun, magmula nang mapabilang ka sa aming pamilyang Lin, nakapunta ka na ba sa kabundukan? Alam mo ba kung anong mga lokal na produkto ang naroon? Kung may masabi ka kahit isa lang, magpapalit ako ng apelido para sa'yo. Ay, umalis ka na. Huwag kang nanggugulo dito. Huwag kang masyadong kabahan at madaliing paalisin ako. Wala pa akong nababalitaan na ang Lin Village ay nagkaroon ng saffron. Napakahusay mo naman. Nakuha mo agad yan. Huwag mo sanang hayaan na dahil sa kasakiman mo, ay masira ang reputasyon ng aming Lin Village. Nagtitinda lang naman ako ng mga produkto mula sa bundok ah. Bakit kung ano-ano ang ibinibintang mo sa akin? Makinig kayong lahat sa akin. Ang pamilya ni Lee Chunhua ay walang pera at walang lupa. Nabubuhay lang sila sa panloloko sa kapwa. Ang batang babaeng ito ay anak ng asawa ko. Noong una ay naging pabaya ako, kaya nakuha nila kaming lokohin. Akala ko noong una, aalagaan nilang mabuti ang bata. Hindi ko akalain, natuturuan din nilang maging manloloko ang bata. Kaya kayong lahat, wag na wag kayong maniniwala sa kanila. Ibig bang sabihin ay mga manloloko talaga sila? Mismong taga-nayon na nila ang nagpapatunay? Siguradong totoo yan. Ang babaeng ito ay kilala sa aming nayon. Bilang masama at tamad na babae, walang katotohanan ang mga sinasabi niya. Mabuti naman. Nagpapanggap lang pala kayong mag-ina para makapanloko. Tatawag ako ngayon sa 110. Ipapaubaya ko kayo sa mga pulis para mahuli kayong lahat at makulong. Ipakulong! 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 Tayong lahat, itumba natin ang tindahan niya. Hindi natin pwedeng hayaan na magpatuloy siya sa panloloko. Huwag ninyong galawin ang tindahan ko. Kapag sinubukan ninyong galawin yan,
Tatawag din ako ng pulis ngayon. Pag nanakaw ang ginagawa ninyo. Manloloko ka na nga, nagagawa mo pang magbanta? Ang lakas din talaga ng loob mo. Tabi, Hoy, bakit ka nagkakaganyan? Tigil. Sandali. Huminto kayo. Huminto kayo. President Juang, sinayang talaga nila ang napakagandang bagay. Ang daming saffron. Sinira lang nila ang lahat. kilala mo ba talaga kung ano ang saffron? Baka naman kasabwat ka lang na kinuha niya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Siya ang ating mula sa bansang Shia na si Master Dr. Chen. Si Dr. Chen? Iyon ba ang gumamit ng mga karayom para pagalingin ang matandang 10 taon nang may sakit na si Dr. Chen? Kung siya nga si Dr. Chen, ibig sabihin, hindi ba't kakasira lang natin sa ganoong kagandang mga halamang gamot? Akala mo naman kung sino ang sinasabi mo. Huwag kayong makinig sa panlilin lang niya. Masyadong abala si Dr. Chen. Paano siya magkakaroon ng oras na pumunta rito? Ang saffron ay ginto sa gitna ng mga bulaklak. Napakabihira nito. Kahit magkamukha sila ng halamang safflower, kumpara sa safflower, mas malalim ang kulay nito at mas matamis din ang lasa. Dahil mahirap itong pitasin at napakababa ng ani, kaya ang presyo nito ay laging mataas. 1 kilo nito ay umaabot sa daan-daang libong piso. Daan-daang libo? Ang sahod ko sa isang buwan ay 5,000 piso lang. Dahil sinira mo ang gamit nila, magbayad ka na agad. Magbabayad? Anong mga basura ba ito? At nagagawa niyo pang humingi ng pera sa akin? Ako pa talaga. Uncle, maayos ka lang ba? Uncle, Joe Xiangyun, ikaw na naman ang nasa likod nito para saktan at ipahamak kami. Wala kayong hiya. Paano nyo nagawang magsalita ng ganyan? Sa Shengyuan Group Chairman ng Bansang Shia Group. Ano? Ano iyon? Ang unang chairman ng bansang siya. Chairman, patawad at huli na kaming dumating. Dahil nagkaroon ng pagkakataon ng mga taong ito na bastusin kayo. Ayos lang yon. Masyado kaming nagmadali. Ni Dr. Chen kanina. Kaya muntik na kayong di makahabol. Alam niyo ba kung gaano kamahal ang mga saffron na ito at nagawa niyo pang sirain ang mga ito? Chairman, ako. Hindi ko po alam na saffron iyan. Kung alam ko lang, paano ko magagawa ang ganoong bagay? Kahit maubos pa ang lahat ng ari-arian ko, hindi ko iyan kayang bayaran. Ate, alam ko nang nagkamali ako. Patawarin niyo na ako. Uncle, bakit mo siya binibigyan ng pera? Tumahimik ka. Mamaya ay tuturuan kita ng leksyon. Patawarin niyo na kami kahit ngayon lang. Uncle, ano itong ginagawa mo? Ha. Ma, kung maibebenta ang mga saffron na ito, magkakaroon na ba ng pera para sa gamot ni Papa? Ginang, itong mga saffron, kahit halos sira-sira na ang mga ito, maayos pa naman ang mga strawberry. Kung gusto nyo, bibilhin namin ito sa halagang 10,000 piso. Sampunin na libo? Wag na po. Hindi nyo naman kailangang tumulong sa amin at gumastos ng ganyan kalaking halaga para lang bilhin ang mga strawberry na to. Karaniwang strawberry lang naman to. Hindi to sulit sa ganyang presyo. Tama siya. Ang mga strawberry sa supermarket, ibinebenta lang ng ilang daang piso sa pinakamahal. Oo nga. 10,000 piso. Sobra-sobra naman yata yan. May hindi kayo alam. Ang strawberry na ito ay tinatawag na Bijin Hime. Sa kalapit na bansa ng Sakura, ito ay sikat na produkto na mabilis maubos. Bijin Jaime. Kaya pala hindi katulad ng mga strawberry na nakakain ko palagi. Ang ganitong uri ng strawberry ay may napakahirap na proseso ng pagtatanim. Sa pagpapalaki ng bawat strawberry, kailangan gumugol ng maraming pagod at resources. At 500 piraso lang ang naani bawat taon. Kung hindi lang, nasira ang mga ito kanina. Ang mga ito ay mabebenta sa halagang hindi nyo inaasahan. 100? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay 10,000 dolyar. 10,000 dolyar. Lugi masyado. Binibini? Ibebenta mo ba sa akin ang mga strawberry na to sa halagang 10,000? Ayos lang ba? Siyempre naman po. Sabi kasi ng mga tao kanina, may mga gamot daw ang strawberry, kaya natatakot silang bumili. Uncle, mabuti at alam nyo ang tunay na halaga nito. Kaya kahit magkano pa ang ibayad nyo, handa kaming ibenta ito sa inyo. Uncle, kung gusto nyo po, sa inyo na namin ibebenta ang lahat sa susunod. May paninindigan ang batang ito. Mabuti kang bata. ₱10,000. Ang dami naman yan. May mga natitira pang saffron dito. Maaari pa itong pakinabangan. Pwede mo rin ba itong ibenta sa amin? May silbi pa ba talaga ang mga ito? Siyempre naman. Aayusin ko lang ito ng kaunti pagbalik ko. Para sa mga ito, bibigyan kita ng 5,000.
President Zhuang, mauuna na po ako. Kailangan ko nang magmadali para asikasuhin ang mga saffron na to. Ikaw talaga. Alam ko namang hindi mo matitiis kapag nakakita ka ng mga gamot. Sige na, pumunta ka na. Kayo, ligpitin niyo ang mga saffron na ito at dalhin niyo sa tinutuluyan ni Dr. Chen mamaya. Masusunod po, masusunod po. Salamat sa pag-unawa, President Zhuang. Mauuna na po ako. Sige na, lumakad ka na. Inay, nauuhaw na ako. Gusto kong uminom ng tsaa. Sandali lang. Ubos na ang tubig. Sakto at papunta ako sa tsaan. Kung ayos lang, sumama na kayo sa akin. Maraming salamat po, pero huwag na po. Baka makaabala pa kami. Ayos lang yan. Balita ko ay magaling ang may-ari ng tsaan na yon. Sakto, at matutulungan niyo akong tikman ang tsaan nila. Ma, ngayon lang ako nakapunta sa isang tea house para uminom ng tsaa. Ako rin, ngayon lang nakapunta rito. Isang pitsil lang ba talaga ng tsaang kukunin niyo? Ayaw niyo ba ng merienda? Wag na po, wag na. Sapat na sa amin ang isang pitsel ng tsaa. Sige na nga, sa isang pitsil ng tsaa, makikita rin naman ang galing ng gumagawa nito. Kung talagang kasing galing ito ng sabi ng iba, bibilhin ko ang shop na ito. Isang pitsel lang ba talaga? Pagkatapos niyo bang uminom, aalis na kayo agad? Mahal ang upa sa lugar na ito. At busy ang negosyo namin. Halika, uminom na tayo para mawala ang uhaw nyo. Ma, mauna na po kayong uminom. Uncle, uminom din po kayo. Sige. Ma, hindi naman kasing sarap ang tsaang ito ng tsaan nyo. Totoo ba? Ay naku, ikaw na bata ka, kung ano-ano ang sinasabi mo. Ito, tikman mo pa ng mabuti para malasahan mo ang sarap. Ma, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Hindi talaga kasing sarap ito ng gawa nyo. Ano bang alam mo, bata ka? Ito kaya ang salungsod ng Yuncheng? Pinakamalaking tea house? Paanong hindi ito mas masarap kaysa sa gawa ng nanay mo? Saang bundok ba o saang sulok ba kayo nanggaling? Hindi kayo mukhang kagalang-galang? Karapat-dapat ba kayong uminom ng mamahaling tsaa na to? Kahit taga-bukid lang ako, alam ko kung ano ang maganda at pangit na klase. Talagang hindi masarap ang tsaang ito kumpara sa tsaa ng mama ko. Ay naku, nandito tayo sa lugar nila. Masarap man o hindi, ang mahalaga ay nakakapawi ng uhaw. Kung gusto mo talagang uminom, pag uwi natin mamaya, ipaghahanda kita ng masarap na tsaa. Hindi ganoon kasarap ang lasa, pero hindi rin naman ganoon kasama. Ngunit, hindi talaga ito nararapat sa pagiging sikat na tea house ng Yuncheng, malayo sa inaasahan ko. Gusto kong makita kung sino ang nanggugulo rito sa shop ko. Amo, pasensya na po. Pagkatapos naming uminom ay aalis na rin kami. Dapat sana ay may mga customer na papasok dito. Pero dahil sa anak mo, nagsialisan sila. Hindi ko hahayaang makaalis kayo ng ganoon na lang. Bata lang po siya at nagkakamali ng sinasabi. Huwag niyo na sanang seryosohin. Dahil ang batang ito ay paulit-ulit na nagsasabi na ang tsaa na gawa mo ay mas masarap pa sa gawa ng aming tea master. Kung ganoon, gumawa ka ng isang pitsel ngayon para matikman ng lahat. Kapag hindi ito masarap, hindi lang kayo magbabayad sa akin, kailangan nyo ring lumuhod sa harap ko at humingi ng tawad ng 3 beses. Naku po, magsasaka lang ako mula sa probinsya. Paano ako matututong magtimpla ng tsaa? Kung ano-ano lang ang sinasabi ng batang ito. Pag uwi namin ay siguradong tuturuan ko siya ng leksyon. Sana ay maging malawak ang inyong isipan. Patawarin niyo na po kami sa pagkakataong ito. Sige, kung ayaw niyo makipaglaban, magbayad na lang kayo. Ang shop na ito, kumikita ng 7 hanggang 8,000 araw-araw. Magbayad kayo. 7,000 hanggang 8,000? Nagsabi lang naman ang bata ng walang mali siya. Tapos pagbabayarin niyo kami ng ganoon kalaking halaga? Masyadong malupit naman. Ata yan. Ma, makipaglaban na po kayo sa kanila. Mas masarap naman talaga ang tsaa nyo kaysa sa kanila. Siguradong mananalo kayo. Bakit kaya ang batang si Jenjen ay napakatigas ng ulo ngayon? Bakit parang iba siya? Pagkakataon na rin ito para malaman ang galing at ugali ng mga tsaa master dito. Amo, hindi ba pwedeng magbayad na lang kami? Hindi pwede. Dahil sinabi mo lang kanina na ang tinimpla kong tsaa ay hindi hamak sa timpla ng probinsya ng nanay mo. Noong nagtitimpla na ako para sa mga lider, naglalaro ka pa lang sa putikan noon. Bakit ka ba nang gagalaiti? Nagsasabi lang naman ng totoong saloobin ang anak ko. Sige. Dahil sa sinabi mong iyan, maglalaban tayo ngayong araw.
kundi ay hindi na ako makakapagtrabaho dito sa lungsod ng Yuncheng. Sige, paano ba ang labanan? Gagamit kayo ng parehong dahon ng tsaa at mga kagamitan. Ipakita nyo ang inyong galing sa lahat. Sige. Heto. Ay, nakakapagtaka? Sa parehong dahon ng tsaa, bakit parang ang tsaa na tinimpla ng taga-probinsya ay mas mabango? Oo nga, yun din ang pakiramdam ko. Tama ang sinabi ko, di ba? Mas masarap ba ang timpla ng nanay ko? Ang tsaa ay iniinom, hindi lang inaamoy. Malalaman lang kung sino ang mas magaling kapag natikman na. Talagang kakaiba ang sarap nito? Mas masarap ba ang timpla ng aming tsaa master? Hindi malalaman kung hindi maghahambing, pero nakakagulat ang resulta. Ang tsaa ng tsaa master ay parang kaning baboy. Ngayon, pwede na ba kaming umalis? Tara na. Sandali lang po. Mayroon akong tsaa shop na naghahanap ng tauhan. Gusto mo bang sumubok mag-apply? Hindi ko kaya sa mga tsaa shop sa lungsod. Hindi ko talaga kaya. Sa buong bansang siya ng mga tsaa shop, nakapunta na ako sa mahigit 100. At base sa tinimpla mong tsaa kanina, ang galing mo ay higit pa sa nakararami. Heto ang business card ko. Pumunta ka sa Moxiang Tea House, hanapin mo si Manager He. Siya ang mag-aayos sa iyo para sa posisyon ng tsaa master. Sige, pag-iisipan ko muna pag-uwi ko. Tay, nakabalik na kami ni nanay galing sa pagtitinda. Bumili rin ako ng paborito mong kakanin. Sino nga ba ang nagsabi dati na hindi pwedeng gastusin ang perang to? Ilang araw pa lang ang nakakalipas, bumibili na kayo ng sandamakmak na pagkain nang di namin alam? Hindi po. Hindi po galing sa perang yun ito. Pinaghirapan po namin ito ni nanay. Oho, talagang nanay na ang tawag mo sa kanya. Napaka-sweet nyo naman. Hindi mo ba alam na matagal nang wala ang tunay mong ina? Hindi pa wala ang nanay ko. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang nanay ko. Wala kang galang. Zenzen. Zenzen, ayos ka lang ba? Uncle, bakit mo sinira ang mga pagkaing binili ko para kay tatay? Bayaran mo to. Nandito na si Zenzen. Zenzen, halika rito. Anong nangyari rito? Bakit namumula ang mga mata mo? Tay, itinapon ni Uncle ang mga binili ko para sa inyo. Binili mo to para kay tatay? Jen, kahit nadurog pa yan, kakainin pa rin ni tatay. Kakaning binili sa halagang 100,000 piso. Syempre, masarap yan. Kayo talagang mga tao rito, puro kayo para sa ikabubuti ni Lu Zenzen. Pero ano ang kinalabasan? Ginamit niyo ang pera para sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Para lang sa pagkain at luho. Hawakan mo muna to. Ay, anong gagawin mo? Pwede mong gawin pero bawal ko sabihin? Inapi mo ang anak ko, at akala mo ba hindi ako lalaban? Ako. Sige lang, ikaw nasakitin ka? Lalaban ka sa kuya mo? Tingnan natin kung paano ka parurusahan ni nanay. Kuya? Alam mo pa palang kuya kita? At si nanay naman, puro kay Pasipiko lang naman ang pabor niya. Sa tingin mo ba may pakialam ako sa sasabihin niya? Subukan mong apihin ang anak ko, itataya ko ang buhay ko laban sa'yo. Ay, Chubin, sandali lang. Kapag itinuloy mo yan, siguradong mapapahamak siya ng husto. Gusto mo ba akong mawala? Gusto mo bang magbayad ng sarili mong buhay? Ang kalahati ng buhay ko, kapalit ng sayo. Sulit na yon. Sige, hintayin nating makabalik si nanay at wakasan mo ako sa harap niya gamit ang palanayan para makita niya kung paano apihin ng sakitin niyang bunsong anak ang sarili nitong kuya. Oh, sige na. Masyado kang umaasa kay nanay. Kahit nandito pa si nanay, parurusahan pa rin kita. Ako. Ay. Chubin. Tay, wag na po tayong makipag-away, wag na po kayong magalit. Ikaw nasakitin? Hindi mo ako matatamaan, no? Hindi mo ako kaya, aalis na ako. Son, boss son,
Bakit ka napadpad dito? Ang kapal ng mukha mo, hinayaan mo pa akong ako mismo ang pumunta rito para hanapin ka. Nasaan ang 300,000 pisong utang mo sa kasino? Boss San, medyo gipit kasi ako ngayon. Sa makalawa, ibibigay ko na po sa inyo ang pera. Sa makalawa? Ang linyang yan? Ilang beses mo na bang sinabi sa mga bata ko? Kailan mo ba tinupad? Pangako ko po, 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, dadalhin ko na po ang pera sa inyo. Kapag hindi ko na ibigay, kung hindi ko man maibigay, saktan nyo na lang ako ng husto. Uy, hindi ba si Ate Chunhua ito? Ang tagal nating di nagkita. Close ba tayo? Ayos lang. Ang mahalaga, close ako sa'yo. Ano na? Hindi ka sumama sa akin. Doon ka sumama sa sakiting yan. Nagsisisi ka na ba? Magsisi ka sa mukha mo. Wala akong dapat ipakipag-usap sa'yo. Ilang taon na ang lumipas, pero ang ganda mo pa rin? Nakakaakit ka pa rin. Uy, Anong ginagawa mo? Asawa ko si Chunhua. ano ngayon? Ano naman kung asawa mo siya? Pwede rin siyang maging akin. Wala kang hiya. Chuben, wag na nating patulan ang mga ganyang uri ng tao. Umuwi na tayo. Tara na. Pusang gubat. Gusto nyo pala ng ganoon, boss? Gusto nyo bang tulungan ko kayo? Umalis ka rito. Pero nabalitaan ko, kamakailan lang ay nakakuha si Lee Chunhua ng 100,000 piso. Kung wala kang pera, pwede kang humingi ng tulong sa kanya. Tutal, magkapamilya naman kayo. Hindi. Masyadong matapang ang babaeng yan. Kapag nalaman niyang kumuha ako ng pera, siguradong malalagot ako sa kanya. Wala akong pakialam. Bibigyan kita ng 3 araw pag di ka nakabayad. Mananagot ka talaga sa akin. Ito po yung kinita namin ni nanay ngayong araw. Ang galing namin, di ba? Oo. Ang dami nito ah. Ang galing talaga ng anak ko. Chubin sabi nitong si Jenjen, ibibigay niya sa'yo lahat ng pera. Kapag lumaki na raw siya, kikita pa siya ng mas maraming pera, ibibili ka raw niya ng masasarap na kakanin, at ipapagamot ka niya hanggang sa gumaling ka. Di ba, Jenjen? Opo. Jenjen, talaga bang ganun ang iniisip mo? Opo. Sige, hihintayin ni Papa na lumaki ka na. O siya, Jenjen, maghilamos ka na at matulog. Sige po. Sige na anak. Chunhua, huwag ka naman masyadong masungit. Kahit sa akin ka na lang magsungit. Huwag kay Jenjen. Dapat malambing ka sa kanya. Bakit? Ngayong may anak ka na, kinalimutan mo na ang asawa mo? Ay hindi. Ano ba tong pinagsasabi mo? Sa paningin ko, ikaw pa rin ang palaging una. Namamanghalang ako, simula noong dumating si Jenjen sa pamilya natin, paayos ng paayos ang buhay natin. Pati na rin tong katawan ko. Tignan mo ako ngayong araw. Kahit nakipag-asaran ako kay Chunan, hindi man lang ako hiningal o inubo. Sa tingin ko ang lahat ng ito ay dahil kay Jenjen. Kaya plano ko, pagkalipas ng ilang araw, maghahanap na ako ng trabaho. Hoy, huwag muna. Hintayin mo munang gumaling ng husto ang katawan mo. May pera naman tayo ngayon, kaya huwag mag-alala. Oo nga pala, ngayong araw, may isang boss na nagustuhan ang gawa ko. Inirekomenda pa niya ako na pumunta sa syudad para maging tea master sa isang tea house. Talaga? Mahal? Sa tingin ko ang pagpapakasal sa'yo, ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Ibig bang sabihin ay pupunta na tayo sa syudad? Ay nako, pwede pa naman nating pag-usapan yan. Kahit saan naman ay pwede tayo. Basta, kailangan gumaling muna ang katawan mo ng husto, bago ang lahat. Dahil sa inyo. Kaya nahuli ang asawa ko. Ngayon, ang natira na lang sa bahay na to ay ako na nag-iisa. Kung mahihirapan ako, huwag niyo ring asahan na magiging madali ang buhay niyo. Sinisigurado ko na pagbabayarin ko kayo. Pupunta lang po ako sa bundok para kumuha ng panggatong para makapagluto na si nanay mamaya. Jenjen, bilisan mo. Sumama ka na kay tita. Nakita ko nang pabalik na ang nanay mo. Nasaan po si nanay? Sumama ka na sa akin. Sabi ng nanay mo may 30 minuto pa bago siya tuluyang makauwi. Sige po.
Kanina pang umaga. Bakit di pa bumabalik si Jenjen? Kumain ka muna rito sa bahay. Lalabas muna ako para tingnan. Sige. Ititira ko kayo ng pagkain. Sige, salamat. Jenjen. Zenzen. Chubin. Nawawala si Jenjen. Tita, di ba sasamahan mo akong hanapin si nanay? Anong gagawin natin dito? Sino ang nagsabing sasamahan kitang hanapin siya? Wawakasan na kita. Tita, tulungan niyo ako. Huwag kang umalis. May tao ba riyan? Tulungan niyo ako. Gusto mo pang tulungan kita? Mawala ka na. Dito sa lugar na ito, walang tao at may mga mababangis na hayop pa. Tingnan natin kung paano ka mahahanap ni Lee Chunhua. Siguradong pagkatapos ng 3 araw mo rito, wala ka na sa mundong ito. Zenjen. Nakita niyo ba si Jenjen na dumaan? Jenjen, wala kaming nakitang anino niya. Nawala siya. Tulungan niyo naman akong hanapin siya. Dito sa maliit nating nayon, may mawawala pa? Baka naman may kasamang lalaki? At nakipag-date lang, hindi lang sinasabi sa'yo. Ikaw. Sino ba ang kasing yaman mo? Binigyan kayo ng maraming pera ni Shiulin Company, pati sa bukid, hindi mo na kailangang magtrabaho. Araw-araw kaming sobrang abala, hindi mo nabantayan ang bata. Wala kaming oras para tumulong sa paghahanap. Ay nako, di ako naniniwalang ang laking tao na niyan, mawawala pa. Baka naman nakuha mo na ang pera at ayaw mo nang alagaan ng bata. Kaya gumawa ka ng eksena at binenta siya. Manahimik ka. Sino bang kasing sama ng ugali mo? Ano? Natamaan ka ba sa sinabi ko, kaya ka nagagalit? Zhu Xiangyun, ikaw talaga. Bakit? Hayaan na. Hindi na ako magsasayang ng oras sa'yo. Mabuti pang hanapin ko na lang siya mag-isa. Chunhua? Anong nangyari? Chubin, nahanap na ba si Jenjen? Buong umaga na kaming naghahanap pero wala talagang makita. Anong nangyayari? Buong umaga na pero, di pa rin nahanap? Nag-aarte lang sila, pinapalabas lang nila yan sa atin. Sa tingin ko, malamang ay naibenta na si Jenjen. Dati naman ay si Zenjen ay isang napakabait na bata. Noong nasa tabi ko pa siya, wala namang problema. Bakit noong napunta kay The Chu family ng ilang araw lang, nawala na agad? Nawawala si Jenzen. Nakita ko si Zhou Xiangyun kaninang umaga, isinasama siya papunta sa bundok. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko siya isinama sa bundok. Zhou Xiangyun, magsalita ka. Pinaalis mo ba si Zenzen? Kalokohan. Walang ganoong nangyari. Dati mo pa gustong ipakasal si Jenjen. Ngayong nawawala siya. Siguradong ikaw ang nagpaalis sa kanya. Xiangyun, magsalita ka na. Oo nga, isang babae lang siya. Kapag may nangyaring masama, magkakaproblema tayo. Ay nako, hindi ko alam. Huwag niyo akong harangin. Uuwi na ako para kumain. Linawin mo to sa akin. Kapag di ka nagsalita, malilintikan ka sa akin. Magsalita ka na bilis. Baliw. Bitawan mo ako. Zhou Xiangyun, mabuti pang magsabi ka ng totoo. Kung hindi, papatikimin kita ng gulo. Magsalita ka. Dali, magsalita ka na. Sige na, sige na. Nasa bundok siya. Sumunod kayo sa akin. Zenzen. Jenjen, Kanina pa tayo naghahanap. Kahit anino ni Zenzen, wala tayong makita. Hindi ka ba nagsisinungaling? Dito ba talaga si Jenjen? Babaeng ito, masamang babae ka talaga. Bakit mo hinayaang pumunta ang bata sa masukal na bundok na ito sa ganitong kadelikadong lugar? Kahit matanda, di nangangahas pumunta. Kapag may nangyaring masama, kaya mo bang panagutan? Zhou Xiangyun, napakasama mo talaga. Hindi ba ito ay pananakit sa iba? Bahala kayo kung ayaw niyo maniwala. Chunhua, huwag ka nang masyadong malungkot. Bukas ng umaga ay magre-report ako sa pulis. Hahayaan nating sila ang umasikaso nito. Hindi pwede. Isang batang babae si Jenzen. Hindi siya pwedeng maiwan dito ng magdamag. Kailangang mahanap ko siya. Hindi pwede? Hindi rin kita hahayaang manatili rito ng mag-isa. Bakit hindi pwede? Anak ko si Zenzen. Siguradong sobrang takot na siya ngayon. Tatay din naman ako ni Zenzen ha. Kung may maghahanap, dapat ako yon. Gabi na, di pa rin bumabalik? Siguradong napahamak na ang malas na yan. Ano bang pakialam ko doon? Kapag wala na siya, mapupunta sa akin ang lahat ng pera.
Chubin, narinig ko na dati? Sa bundok na ito tuwing gabi, may mga mabangis na hayop tulad ng asong gubat, lobo, tigre at leopardo. Narinig ko rin na kinakaladkad pa raw ng mga hayop na iyon, ang mga tao. Bilang pinuno ng nayon, hinding-hindi ko maaaring hayaan kang maiwan dito ng mag-isa. Pero kahit ganoon, Hindi pwede. Baka napahamak na si Zhenzhen. Chubin, huwag ka ring mapahamak. Ang Zhenzhen natin ay swerteng isinilang, paano siya hindi makakabalik? Magbantay kayo sa bungad ng bundok. Kapag lumabas si Zhenzhen, tiyak na matatakot siya. Kami ni Chubin ay maghahanap pa ulit. Chunhua, lalaki ako. Kung may maiiwan, ako ang maiiwan. Ikaw at ang punong baryo, kayo ang magbantay sa bungad ng bundok. Hindi pwede. Hindi ka palubusang nakakabawi. Delikado sa bundok na ito, hayaan mo na akong pumunta. Hayaan mo akong maghanap. Kung sakaling hindi ako makabalik, dalhin mo si Zhenjian sa lungsod at mamuhay kayong maayos. Tatay, nanay, Zenzan. Zhenzhen. Zhenjian. Zhenzhen. Zhenzan. Zhenzhen, saan ka ba nagpunta? Pinatakot mo ng husto si nanay. nanay, sa totoo lang, sobrang namiss ko si mama. Si Tia Jo, pagkagising pa lang, ay sinabi niyang nakabalik na raw ang nanay ko. Sa sobrang tuwa ko, tumakbo agad ako rito. Pagkatapos, bigla akong itinulak ni Tia Zhou sa hukay na patibong. Hangal na bata, paanong narito ang tunay mong ina? Sige na, sige na. Basta nakabalik na si Zhenjian, ayos na. Zhenjian, nagugutom ka ba? Halika, iuuwi ka ni tatay para kumain. Sige. Zhenjian, narinig ko na. Sa malalim na bundok na ito, ang hukay na iyon ay higit 10 metro ang lalim. Paano ka nakaakyat? At saka, may kung ano bang nasa loob ng hukay? Sa umpisa wala akong makita. Pagkaraan ay nahipo ko isang buto at isang ahas. Nang pinaka natatakot na ako, hindi ko alam kung saan nanggaling. Biglang may lumipad na espada papasok, tumusok sa katawan ng ahas. Gamit ang espadang iyon ako nakaakyat. May espada pa? Tatay, nanay, itong espadang ito ang nagligtas sa akin. Ah, mahiwagang espada ito. Nalaglag sa hukay pero may espada pang nagligtas sa kanya. Ang swerte nitong batang babae. Grabe naman. Magkano kaya ang mabebenta natin sa espadang ito? Zhenzhen, hayaan mong makita ni kuya ang espada mo. Kung gusto nyo, kayo ang maghukay doon. Dadalhin ko na ang anak kong babae pa uwi. Mama, pasensya na talaga. Ako ang nagpabahala sa iyo. Walang problema? Magkakapamilya tayo, bakit pa kailangan sabihin iyan? Simula ngayon, poprotektahan ka ni mama. Kung may mga ahas mang manakit sa'yo, puputulin ni mama ang ulo nila. Tama. Ngayon, salamat sa pagod ng lahat. Bumalik na tayo agad. Tara. Ah, nandito pala. Anong ginagawa mo? Nandito ako para kunin ang mga gamit ko. May gamit ka ba dito sa kwarto ko? Huwag mong isiping di ko alam. Nandito ka lang para nakawin ang pera ko. Di ba naghati na tayo ng ari-arian? Pero itong pera, di pa nahahati. Anong masama kung kukuha ako ng kalahati? Pag nanakaw iyang ginagawa mo, ibalik mo agad sa akin ang pera, kundi ay malilintikan ka sa akin. Ay, hinding-hindi ko ibibigay sa'yo. Kapag inagaw mo pa, susunugin ko to. Hoy! Chubin, tumawag ka ng pulis ngayon din at tawagin mo na rin ang kapitan ng baryo. Opo. Ang tapang mo ring babae ka? Talagang magsusumbong ka sa pulis? Magkapamilya tayo? Kapag nakulong ako, ang reputasyon mo bilang menugang ng pamilyang Chu ay masisira din. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ako matatakot. Kukunin ko ang perang ito. Kukuha ako ng kalahati kahit anong mangyari. Lumabas ka rito? Ipakita natin sa mga tao sa baryo kung paano ka ba talaga naghahati ng pera. Ayoko. Ayoko nga. Tara. Ayoko pumunta. Chunan, isa kang college student. Bakit hindi ka magpakatino? Bakit mo ninanakawan ang pamilya mo? Hindi ako nagnanakaw? Di ba naghati na tayo ng ari-arian? Ang perang ito ay pag-aari ng lahat. Pumasok ako sa kwarto niya para kunin ang perang para sa akin. Paano naging pagnanakaw yon? Saka isa pa, may pera silang pambili ng kung ano-ano. Samantalang ako, ang nanay ko, at ang asawa at anak ko, nitong mga nakaraang araw ay wala man lang pambili ng kahit konting karne. Li Chunhua, napakakuripot mo naman. Kasama pa rin ni Auntie Zheng si Chunan.
at may anak pa ang panganay mong bayaw, bakit ayaw mo silang hatian sa pera? Mula nang mapunta siya rito sa baryo natin, daig pa niya ang kuripot, ayaw mamigay. Hatian? Anong hatian? Malinaw na nakasulat dito. Ang 4 na salitang Sayulin Group. Kapag hinati ang perang ito, saan kukuha ng pampaaral para kay Zhenzen? Kahit Sayulin Group pa ang nasa sobrang ito, ang perang laman nito ay sa pamilyang Chu pa rin. Dati ay naghati na tayo, hati sa bahay at hati sa lupa, pero hindi tayo naghati sa pera. Ngayon, kailangan ang natitirang pera ay ihati mo na sa akin lahat. Sige ba? Gusto mong maghati, di ba? O sige, kwentahin nating mabuti kung magkano ba talaga ang dapat sa'yo. Sige, bilisan mo ang pagkwenta. Siguraduhin mong malinaw yan. Mula bago ka ikasal hanggang sa pagpunta sa bayan, kabuuang 1 taon at kalahati kang nagtrabaho. 4,000 piso ka bawat buwan, kaya ang kabuuan ay 72,000. Oo, tama yan. Ang dote sa kasal mo ay 200,000, ang gastos sa handaan ay 8,000, kaya ang kabuuan ay 208,000. Hindi ba lahat naman ay kailangan ng dote para makapag-asawa? Bakit ganyan ka magkwenta? Ang gintong singsing mo sa kasal, gintong kwintas, mga muebles, at kung ano-ano pang bago, saan mo sa tingin nakuha ang lahat ng yan? Lahat ng yan ay galing sa dote ko na ibinigay sa'yo. Ito. Akala ko pagkatapos mong ikasal, magsisikap ka sa trabaho para makabayad, di ko akalain na mas magiging tamad ka pa. Hayaan na ang gawaing bahay, pero 300 piso lang ang binibigay mo bilang panggastos sa bahay. Kailangan ko pang dagdagan ng 500 piso. Ngayong 5 taon na ang nakalipas. Paubos na ang dote ko. Ngayon ikwenta mo kung magkano pa ang utang ko sa'yo. Pero, kinuha nyo sa nakaraang 2 araw ang kay Sayulin Group, binigyan siya ng 100,000 piso. Nagpakasaya kayo sa labas? Hindi nyo ba man lang naisip na bigyan kami ni inay ng kahit kapirasong karne? Hindi ba kayo nakokonsensya? Anong ibig mong sabihing nagpakasaya gamit ang pera? Malinaw na kasama ko si Zhenzen, pumunta kami sa kalye para magtinda. Anong laro ang sinasabi mo? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong gagalawin ang pera ni Zhenzen. Kahit kami ni Chubin ay hinding-hindi yan gagalawin. Ano? Chunan? Pati ang pera ni Zhenzen binabalak mong nakawin? Punong barangay. Nagnakaw siya ng ganito kalaking pera kung itatawag ito sa pulis. Anong gagawin ng mga pulis sa kanya? May nagnakaw dati ng 60,000 piso? Nasentensyahan ng 20 taon. Kwentahin mo na lang. Naku, sister-in-law, huwag kang tatawag ng pulis. Kapag tumawag ka ng pulis, hindi na ako makakalabas sa buhay. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Pangako ko, hindi ko na uulitin ang balak sa perang ito kailanman. Patawarin mo na ako. Bibigyan ka ng pagkakataon? Ilang beses ka nang nabigyan, nagbago ka ba? Kung hindi ka makakaranas ng hirap, hindi mo malalaman ang hangganan mo. Ma. Anak ko. Anak, tayo ka na. Ayos lang yan. Alam na ni Chunan ang pagkakamali niya. Kailangan ba talaga siyang pahirapan ng husto? Nay, tulungan mo akong makiusap sa kanila. Ayoko pong makulong. Balita ko kung ano-anong klaseng tao ang nandoon. Siguradong pahihirapan nila ako doon hanggang sa mawala ako. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ni nanay na makulong ka. Manugang, pamilya naman tayo rito. Ano ba ang hindi mapag-uusapan ng maayos? Kailangan ba talagang humantong sa ganito? Kung hindi ka nahihiya, ako na ang nahihiya para sa'yo. Nay, hindi nyo pa alam ang buong kwento. Bakit sinisisi nyo agad ang asawa ko? Ano pa bang dapat kong malaman? Si Chunan, nag-alala lang siya na wala kaming makain na karne ng asawa niya. Nagkamali lang siya ng 1 beses. Ngayon naman, naibalik na sa inyo ang pera. At si Chunan ay lumuhod na at humingi ng tawad sa inyo. Bakit ayaw niyo pa rin siyang tigilan? Tanungin nyo kaya siya. Ang dami niyang ninakaw na pera, para ba talaga sa inyo yon? Huwag mo akong simulan sa mga walang kwentang bagay na yan. Walang kasalanan si Chunan. Mula nang dumating ang babaeng ito, palagi niyo na lang siyang pinagdidiskitahan. At balak niyo pa siyang ipakulong. Kamalas-malas naman ni Chunan sa inyo, napakasamang kamag-anak niyo. Sige, dahil hindi naman tayo magkaintindihan at hindi rin maayos ang paghahati sa pamilya, mula ngayon, puputulin na namin ang ugnayan sa inyo bilang ina at kapatid. Ayos na ba yan? Chuben, huwag ka nang makipag-usap sa kanila. Tay, Chubin, pag-isipan mong mabuti ang desisyong ito. Sige. Putulin natin. Kung gusto nyo, putulin na natin. Dahil sa trato nyo kay Chunan, ituturing ko na rin hindi kita naging anak. Chunan, tara na, uwi na tayo. Alis na tayo. Nay, nagugutom na ako. Sige, igagawa kita. Hay naku, ang Li Chunhua na yan. Napakawalang puso talaga. Wala man lang itinira para sa atin. Hayaan mo na, lalabas na lang ako para maghanap ng makakain.
Sister-in-law, bakit ka narito? Yung masamang asawa ng kapatid mo, masyado akong pinahirapan. Wala ka ba talagang balak na gumanti? Ano bang paraan ang naisip mo? Sandali, hindi tama ito, hindi maaari. Ano ang kinatatakutan mo? Kapag nakontrol ang dami nito, hindi sila mapapahamak ng tuluyan. Kapag nasa ospital na sila, ang 100,000 piso at ang buong The Chu family, mapupunta na sa iyo ang lahat. Mama, Zenzen, anong nangyayari sa iyo? masakit ang tiyan ko. Bakit ang init-init ng ulo mo? Isakay mo kami sa tricycle, dalhin mo kami sa ospital. Chubin, anong nangyari sa iyo? Chubin. Zenzen, Punong barangay, tingnan mo bilis. Hindi ko alam kung bakit sila nawalan ng malay. Hindi ko talaga sila magising. Tingnan mo, dali. Ay naku, mukhang hindi maganda ang kulay nila. Tila nalason sila. Halika, tumawag tayo ng tulong. Bilis! Sige, umalis na kayong lahat. Kapag wala na ang lahat, magiging akin na lang ang The Chu family. Anak ko, nasusunog ang 2 kwarto ng bahay natin. Ano? Huwag kang pumunta doon. Pero yung 100,000 piso na yon, yung 100,000 piso, hindi ko pwedeng hayaang mawala na lang yon. Anak, ang pera ay pwedeng kitain ulit. Pero kapag nawala ka, mawawala ang lahat. Ay naku. Bakit walang tumutulong dito? Pumunta silang lahat sa ospital? Hindi sila darating? Naku, ang bahay ko! Ang bahay ko! Anong pumunta sa ospital? Nasa loob ang kapatid mo. Hindi pa sila lumalabas. Dinala sila ng kapitan sa ospital kaninang madaling araw pa. Kung hindi ko lang sana pinakinggan ang payo ni Zhou Xiangyun, siguradong tutulong silang mag-apula ng apoy. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Anak, anong sinasabi mo? Bakit naging kasalanan mo? Ay nako, sa baryong ito, bakit ang daming kakaibang nangyayari ngayon? May nawala lang doon sa timog. Tapos dito naman ay may sunog. Nawala? Sinong nawala? Si Zhou Xiangyun nga. Sino pa ba? Parang uminom siya ng Diclorvos. Siguro dahil ang asawa niya ay nakulong na, kaya hindi na niya kayang mamuhay mag-isa. Dumating na ang karma. Dumating na ang karma. Bilisan nyo, tulungan nyo kaming patayin ang apoy. Hindi naman sa ayaw naming kumilos. Mahigit 1 buwan na ang tagtuyot, wala na tayong tubig. Hindi ako. Si Zhou Xiangyun iyon. Si Zhou Xiangyun ang naglagay ng lason. Chunan, anong sinasabi mo? Anong nilagay na lason? Kaninang madaling araw, dinala ni punong barangay ang pamilya ni Li Chunhua sa ospital sa bayan. Sabi nila ay nalason daw. Iyon pala, nakipagsabuatan ng panganay mong anak kay Zhao Xiangyun para saktan ang bunsong anak mo. Ang pamilya nyo talaga, ay naku. Gusto ko siyang pigilan pero hindi ko nagawa. Mali ako, Nay. Mali ang nagawa ko. Ang alam ko lang noon, mahilig ka lang magpasarap sa buhay. Di ko akalain na ganyan katigas ang puso mo. Pati ang sarili mong kapatid ay nagawa mong saktan. Hindi ko sinasadya, hindi ko na uulitin. Kapag may mangyaring masama sa pamilya ng kapatid mo, pumunta ka agad sa presinto para sumuko. Hoy, sister-in-law, sa wakas gising ka na. nasaan sina Chubin at Zhenzen? Ayos lang ba sila? Ayos lang sila? Mabuti na lang at nalinis agad ang mga tiyan nila. Ligtas silang lahat. Chubin, Zhenzen, mabuti naman at ayos lang kayo. Punong barangay, masamang balita, ang bahay nila nasusunog na. Chunhua, may sasabihin ako sa'yo, nasusunog ang bahay nyo. Ano? Nay, wala na tayong bahay. Ano na ang gagawin natin? Siguro ay gusto ng langit na pumunta tayo sa lungsod. Sira na ang bahay na ito. Wala na talaga tayong paraan dito. Siguro sa pagpunta lang sa lungsod tayo makakaahon. Hoy, Chunhua, noong huling sumama ka kay Zhenzen sa lungsod para magbenta ng mga produkto, di ba nakilala niyo si Boss Juang na nagrekomenda ng mapagtatrabahuhan? Bakit di natin subukan? Eksakto, makakahanap din ako ng trabaho sa lungsod. Pero ang sakit mo. Lalong lumalala ang kalagayan mo dahil sa lason. Mabuti pang pumunta muna tayo sa lungsod para makapanirahan ng maayos. Walang anuman yon. Zhenzen, mula ngayon sa lungsod na tayo titira? Ano sa tingin mo? Sige, gusto ko sa lungsod. Asawa ni Er. Si Chunan ang nagpahamak sa inyo. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Dahil siya ang nagkamali, bakit ikaw ang hihingi ng tawad? Sa tingin mo ba, mas mababa kami kaysa kay Chunan? Sister-in-law, mag-iingat kayo sa lungsod. Naintindihan ko. Chubin, mamimiss kita. Huminto ka agad.
May tao sa unahan. Lola, Bakit ang tapang ng batang ito? At nagawa mo pang alalayan siya? Oo nga. Paano kung bigla kanyang singilin at pagbintangan ka? nahimatay si Lola. Aalalayan ko si Lola. Bakit naman niya ako sisiraan? Gisingin ang matanda. Kung sabihin niyang ikaw ang nakabundol, kahit magsalita ka, mahihirapan kang magpaliwanag. Kahit ano pa, kailangan muna nating iligtas ang tao. Hindi natin pwedeng hayaang nakahandusay lang siya sa lupa. Halika. Tulungan ninyo ako. Dalhin natin siya sa ospital. Kung gusto ninyong makialam, kayo na. Kami hindi sasama. Dalhin sa ospital? Sa tingin ko, gisingin na lang. Pag dinala pa sa ospital, gagastos pa tayo. Hindi pa natin alam kung ang matanda may dalang pera o wala. Kung tayo ang mag-aabuno, baka tayo pa ang malagay sa alanganin. Sobra ka naman. Binubuntungan mo ba ng galit ang matanda? Ma, huwag mo na siyang kurutin. Gising na si Lola. Uy, nagising na. Talagang nagising nga. Pag kumain ka ng candy, hindi na iindahin ang sakit. Sa ganitong paraan, hindi nasisisihin ni Lola si Mama sa pagpalo sa kanya. Bakit ako nakahiga rito? Lola, nahimatay po kayo kanina. Si Mama po ang nagligtas sa inyo. Mga pinagkakautangan ko ng loob. Sumumpong na naman. Ang matagal ko ng sakit sa ulo. Buti na lang at nandyan kayo. Kung hindi, ewan kung hanggang kailan pa ako nakahandusay dito. Bakit ang sakit ng mukha ko? Kung wala na po kayong kailangan, aalis na po muna kami. Ay, sandali lang. Mga tagapagligtas ko, papasok ba kayo sa lungsod para maghanap ng kamag-anak o ano? Nasunog po kasi ang bahay namin, kaya wala na talaga kaming magawa ngayon, wala rin kaming matuluyan, kaya kailangan naming maghanap ng matitirhan sa lungsod. Sa ngayon ba, ay nakahanap na kayo ng matitirhan? Kakarating lang po namin dito sa lungsod, kaya hindi pa po kami nakakahanap. Sa ngayon, sakaling mayroon akong bakanteng villa, nasa tabi lang ng bahay ko, pumunta kayo roon at tingnan ninyo. Kung okay sa inyo, ay lumipat na kayo roon. Hindi po, huwag na po, hindi po maaari iyan, ang pagligtas namin sa inyo ay maliit na bagay lang po. Kapag nakikita ko ang batang ito, naaalala ko ang anak ko. 25 taon na ang nakalipas, kasing tanda niya ang anak ko noon. Kaya lang, ay nagkaroon ng problema sa pamilya noon, kinuha siya ng masasamang tao. Nahanap niyo po ba siya pagkatapos niyon? Yumaon na rin ang asawa ko, ilang taon na ang nakalipas. Mag-isa na lang ako ngayon. Ang batang ito at ang anak ko, 25 taon na ang nakalipas, ay talagang magkamukhang magkamukha. Kung magiging kapitbahay ko kayo, at mapagmamasdan ko siya ng madalas, magiging masaya na ako. Nay, sinabi na po iyan ni Lola. Bakit di na lang po tayo pumunta? Ha. Sige. Bossan. Wawawala akong pera. Ay. Bossan, pakiusap. Maawa po kayo. Huwag niyo saktan ng anak ko. Magkano ba ang utang niya sa inyo? Babayaran ko. Babayaran mo ako? 300,000. Kaya nyo ba yung bayaran? Anong 300,000? Dahil hindi nyo kayang magbayad, hindi ko naman kayo pipilitin. Nabalitaan ko na mayroon kayong 30 ektaryang lupain at 10 lote. Ilipat nyo yan sa pangalan ko. Hindi maaari. Ang mga lupang yan, ang nagsisilbing buhay naming mga taga na yon, hindi namin yan maibibigay. Matanda ka? Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin? Turuan nyo ng leksyon. Ano ba talaga ang gusto nyo? Simple lang, lumayas kayo rito, ilipat sa akin ang bahay na to. At huwag na kayong tutapak kailanman sa Lin Village. Bossan, hindi pwede. Ang Lin Village ay tahanan namin ng nanay ko. Ayaw kong umalis sa Lin Village. Ayaw nyo umalis sa Lin Village? Ang kapal ng mukha nyo matapos mangutang? Lumayas kayo. Anak. Ang bahay ko. Tay, Nay, ang ganda naman dito. Para tayong pumasok sa mundo ng mga kwento. Halatang-halata naman na noong kabataan niya, siguradong isa siyang mahalagang tao, kaya naman nagkaroon siya ng ganito kagandang bahay. Ngayon ay may matitirhan na tayo. Ayos na ang lahat. Jen, bukas ay mag-a-apply si nanay sa tea house, bibilhan kita ng masasarap na pagkain, at bibilhan ko rin ng gamot ang tatay mo.
Ikaw ba ang inirekomenda ni Amo? Ang eksperto sa sining ng tsaa? Si Amo? Hindi mo pa pala alam ang pagkakakilanlan ni Amo. Mas mabuting makita ito ng personal. Dahil nandito ka na sa tindahan. Bukas, ikaw ang magsisilbi sa hepe ng kagawaran ng pamumuhunan at sa asawa ng hepe. Unang araw ko pa lang po sa trabaho. Hindi ko po kaya. Huwag ka nang mahiya. Nagitiwala ako sa iyo. Ma, tulungan na muna kita sa mga gamit. Sasama ako kay Jenjen, tara. Ate Fang, di ba ikaw ang laging nag-aasikaso sa mga espesyal na panauhin? Amo, bakit ka nagpapasok ng mga taga-bukid ngayon? Ano pa nga ba? Dumaan sa backer yan. Ang inaalala ko baka ang babaeng yan magpakitang gilas sa harap ng hepe at ng asawa nito ngayon at bukas bigla na lang maging supervisor na natin. Pagkatapos niyan, maganda pa kaya ang magiging buhay natin? Anong dapat ikatakot? Matagal ko na itong napaghandaan. Titingnan namin kayo kung may kailangan kayong tulong. Wag na po, salamat. Li Chunhua, handa na ba ang lahat? Darating na ang mga panauhin. Pumunta na kayo roon agad. Ma, tulungan na kitang hugasan ang mga pitsel ng tsaa. Sige. Zanzan? Bakit ka ba lampa? Bata ka. Nabasag mo tuloy ang pitsel ng tsaa. Ma, hindi ko po sinasadya. May mali sa tubig ng pitsel na ito. Walang tamis ang tubig na to. Ang tapang ng amoy. Ang tubig na ito ay dinala ng asawa ko mula sa bundok na mahigit 10 kilometro ang layo. Hindi nito pwedeng makulayan ang kamay ng anak ko. Jenjen, sige na, kumuha ka ng tubig at hugasan mo yan. Sige po. Buti na lang at naitapon ito ni Jensen. May mali sa tubig sa takure. Nilagyan ito ng PP powder. Paano namang mangyayari yun? Sa loob ng mahigit 10 taon ng tea house na ito, hindi kailanman nangyari ang ganitong bagay. Simula lang noong dumating kayo. Oh, alam ko na. Kayo sigurong mga taga-bukid ang hindi sinasadyang nakapagdala nito? Wala naman akong gagawin. Bakit ko to dadalhin sa katawan ko? Sister Fang, sa tingin ko may punto ang sinabi niya. Sino ba ang magdadala ng PP powder at di sinasadyang mailalagay sa takure? Maliban na lang kung sinadya nila ito. Kaya pala ayaw nilang magpatulong. Para pala mas madali silang makapaglagay ng gamot. Nagbibintang kayo ng walang basehan. Amo, ang PP powder na ito, hindi namin ito dinala rito. At isa pa, kailangan ko ang trabahong ito. Paano ko naman pahahama ko ng sarili ko? Paano kung pinadala ka ng ibang tea house? Sirain ang pangalan ng tea house namin? Yun ang layunin nyo. Kaya ikaw... Wala namang nagsabi na siguradong PP powder ang nasa loob nito. Baka kinalawang lang ang takure. Palitan na lang natin, di ba? Maghanda ka na. Asikasuhin mo ang mga bisita mamaya. Pag-usapan na lang natin ang iba mamaya. Ang pamilya mo ay dun muna sa lugar na pahingahan para makapagpahinga. Ang iba naman, lumabas na at mag-asikaso ng bisita. Huwag na kayong tumayo lang diyan. Bantayan mo silang mabuti. Babanatayan ko po silang maigi. Direktor at Mrs. Direktor, handa na po ang tsaa. Tuloy po kayo. Ito po ang Preaching Ming Longjing. Direktor at Mrs. Direktor, masiyahan sana kayo. Napakabango naman ng tsaang ito. Ang tsaang ito. Bakit po? May problema ba? Ang bango ng tsaa ay sakto sa tagsibol. Ang isang tasa ng longjing ay nakakaakit ng puso. Ang husay ng gumawa ay dama sa bawat dahon. Sa bawat higop, parang isang tula ng kalikasan. Gagantimpalaan ko. Direktor, Mrs. Direktor, huwag po. Ang paggawa ng tsaa ay bahagi lamang ng aking tungkulin. Kunin mo na ito. Masaya sina Direktor at Mrs. Direktor. Kung gusto mo silang pasalamatan, ipakita mo pa ang galing mo sa susunod.
Kung ganoon, binabati ko sina Direktor at Mrs. Direktor ng panghabambuhay na pagsasama at wagas na pagmamahalan. Dahil sa kanya, na nagsisilbing pampaswerte nyo, madalas na akong pupunta rito sa Moksyang Tea House. Ang pagsilbihan sina Direktor at Mrs. Direktor ay isang malaking karangalan para sa aming Moksyang Tea House. Boss, ang pag-asikaso ngayong araw ay bahagi naman talaga ng trabaho ko. Hindi ko po pwedeng tanggapin ang perang ito. Sige na, kunin mo na ito. Ituring mo na lang itong bonus mo ngayong araw. Mamaya, may ipapakita akong magandang palabas sa'yo. Magandang palabas? Tara na. Tagapangulong Zhuang? Tagapangulong Zhuang, bakit ka nandito? Si Tagapangulong Zhuang ang aming Moxiang Tea House na tunay na amo. Siya rin ang henyo sa negosyo namin. Ikaw pala ang amo dito? Amo, pagkatapos niyo po akong utusan, binantayan ko na po sila agad. Pagkalabas niyo pa lang, pumuslit na agad si Fang Jin. Balak niyang itapon ito sa likod ng malaking basurahan. Pero hindi niya akalaing mahuhuli ko siya. May gusto ka pa bang sabihin? Amo, patawad po. Nalito lang po ako sandali. Pakiusap, patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Patawad? Kung hindi dahil sa batang iyon, na aksidenteng nakatapon ng tsaa, iyang tsaa na may lason ay maiinom ni na Direktor at Mrs. Direktor sa loob ng tiyan nila. Nalito lang po talaga ako. Gusto ko lang bigyan si Li Chunhua ng isang leksyon. Sa kakonti lang naman ang inilagay ko, hindi naman iyon makakasama ng malala. Sa tingin mo ba sa ginawa mo, si Li Chunhua lang ang masisira? Sinira mo ang reputasyon ng ating Moxiang Tea House, sinira mo ang buong Shengyuan Group at ang kinabukasan sa lungsod ng Huayan. Tumawag ng pulis. Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Amo, hindi pwedeng tumawag ng pulis. Masasira ang buhay ko kapag nagsumbong kayo. Tagapangulong Zhuang, nagmamakaawa ako, huwag kayong tatawag ng pulis. Ang buong pamilya ko, sa maliit na sweldo ko lang umaasa. Ang asawa ko ay lumpo ang mga binti, at ang anak ko ay nag-aaral pa sa elementarya. Kapag nakulong ako, paano na lang sila, President Zhuang? Ate, patawad, nagkamali ako. Hindi ko dapat kinahabagan ang posisyon mo. Hindi dapat kita sinaktan. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Amo, baka naman ay nawala lang siya sa sarili. Kahit nagtangka siyang manakit, hindi naman ito natuloy. Baka pwedeng patawarin mo muna siya ngayon. Naniniwala akong dahil sa leksyong ito, hindi na siya uulit pa. Tama, hindi na ako gagawa ng kahit anong kalukuhan. Gagalingan ko pa lalo sa trabaho ko. Ngayon, alang-alang sa. Respeto ko kay Li Chunhua, pakakawalan kita. Mula ngayon, magtrabaho ka ng maigi kay Li Chunhua. Kapag nag-isip ka pa ulit ng masama, hindi na kita mapapalampas. Ganon din sa inyong lahat. Li Chunhua, si Moxiang Tea House, ipinagkakatiwala ko na siya sa iyo. Sige po. Tagapangulong Zhuang, salamat sa paghatid sa amin. Pasensya na sa abala. Tagapangulong Zhuang, kung hindi ka naman nagmamadali, pasok ka muna para magtsaa. Sige, walang problema. Tuloy kayo. Tuloy kayo. Hindi biro ang upa sa subdivision na to. Mukhang maayos ang buhay mo rito. Sakto lang po. Sakto lang. Uncle, heto po ang tsaa. Zen, saan mo nabili ang set ng tsaa na to? Hindi po yan binili. Gawa po yan ni Papa. Ang pino at detalyado ng gawang kawayan na to, talagang kakaiba ang paggagawa. Chubin, di ko akalaing may ganito kang talento. Sino ba ang naging guro mo? Baka pagtawanan niyo po ako, pero wala akong naging guro. Dati kasi, noong ilang taon akong may sakit sa bahay, pinag-aralan ko lang to ng mag-isa. Kung nagustuhan niyo po, gagawa ako ng bagong set at ibibigay ko sa inyo. Hindi ang set ng tsaa ang nagustuhan ko, kundi ang husay mo sa paggawa. Sa panahon ngayon, ang mga tulad ng mga tradisyonal na manggagawa ay napakahirap na talagang mahanap. Mayroon akong museum para sa sining at matagal na akong naghahanap ng tulad mong tradisyonal na bihasa sa sining. Di ko akalain na dito pala kita matatagpuan ngayon. Kayong mag-asawa ay tunay na kayamanan para sa akin. Mr. Zhuang, ang ibig niyo po bang sabihin ay gusto niyo akong pagtrabahuhin sa inyo? Oo naman, pwede ka nang magsimula bukas. Ipaghanda kita ng sarili mong opisina. 10,000 piso ang sahod mo bawat buwan. Payag ka ba? 10,000?
Mr. Zhuang, hindi po ba parang masyadong malaki yon? Hindi. Ito ang nararapat para sa isang tradisyonal na bihasang manggagawa. Jen, ikaw talaga ang swerte ko. Sa loob lang ng maikling panahon ay nakahanap ka na agad ng 2 magagaling. Uncle, sa totoo lang ay mayroon pa akong isang misteryosong regalo para sa'yo. Misteryoso? Ano yon? Ang espadang ito ay matibay at matalim, at nagliliwanag pa ito tuwing gabi. Sabi ng mga tao rito ay antigo ito, masasayang lang ito kung nasa akin lang, kaya ibibigay ko na lang po ito sa inyo, Tito. Ito. Ibibigay mo ito sa akin? Opo. Salamat po, Tito, dahil tinulungan niyo kaming turuan ng leksyon ang mga masasamang tao at nahanapan niyo pa ng trabaho ang mga magulang ko. Hindi. Masyado itong mahalaga. Ang paghahanap ng trabaho para sa mga magulang mo ay sapat na pabor na para sa akin. Paano ko pa matatanggap ang ganito kamahal na regalo? Tagapangulong Zhuang, ito ay mula sa puso ni Zhenzhen, kaya tanggapin niyo na po ito. Tutal, napulot lang naman niya ang espadang iyan. Kapag hindi niyo tinanggap, siguradong malulungkot siya. Sinasabi mong napulot lang ni Zhenzhen ang espadang ito? Ang espadang ito ay isang kayamanan ng dinastiyang Song. Nagkakahalaga ito ng 10 milyon. Kayang-kaya nito ang buong pamilya nyo na mamuhay ng marangya habang buhay. Gawin na lang natin ang ganito. Ilalagay ko ang espadang ito sa tindahan ko bilang pangunahing koleksyon. Kapag may gustong bumili, ibebenta ko ito agad. Salamat po, Tito. Pagdating ng oras, ibibili ko ang mga magulang ko ng maraming bagong bahay na gaya nito. Zhenzhen, ano namang gagawin natin sa napakaraming bahay? Kaming 2 lang ng tatay mo ang titira, paano natin matitirhan lahat yan? Nanay, tatay, titira po kayo sa magkakaibang kwarto araw-araw. Salit-salit po kayo linggo-linggo. Zhenzhen, ibiniili ka ni Lola ng bagong gamit sa eskwela. Ang daming tao rito, napakasaya naman. Professor Lee, Kapangulong Zhuang, kilala mo rin pala si Lola Lee? sino ba ang hindi nakakakilala kay Professor Lee? Siya kaya ang pinaka-importante sa mundo ng akademya ng bansang Xia bilang profesor ng physics. Kaya lang, simple lang siya. At pagkatapos magretiro, unti-unti na siyang nawala sa paningin ng publiko. Di ko akalain na makikita ko kayo rito ngayon. Ay naku, anong simple? Talagang matanda na lang ako, tinatamad na makipag-usap sa ibang tao, kaya humanap ako ng tahimik na lugar para lang ituloy ang buhay ko ng payapa. Zhenzhen, binilhan ka ni Lola ng bagong gamit sa eskwela? Tingnan mo, kung gusto mo. Lola, lahat ng binibigay niyo ay gusto ko. Ano ba talaga ang pinagmulan ng pamilyang ito? Bakit ang lapit ng relasyon nila kay Professor Lee? Malapit na ang entrance exam sa high school. Kumusta naman ang mga grado ng bata? Sa totoo lang, namomroblema nga kami. Kasi dati, noong nasa Lin Village pa si Zhenzhen, puro trabaho siya at walang oras mag-aral, kaya ang mga grado niya ngayon mababa sa mga kaklase niya. Hindi rin namin alam ang gagawin. Zhenzhen pagkatapos ng klase mo, pumunta ka sa bahay ko, ako na ang magtuturo sa'yo. Sige po. At kung sa tingin mo naman, hindi sapat ang turo ko, tatawagan ko ang mga estudyante ko at sila ang magtuturo sa'yo. Naku, napakabuti nyo naman. Ang antas ng pinag-aralan nyo ay mas mataas kaysa sa amin ni Chubin. Kaya ang pag-aaral ni Zhenzhen ay ipinauubayan na namin sa inyo. Pagdating ng araw na magkolehiyo si Zhenzhen, siguradong magiging top student siya. Tungkol dyan, wag na kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong matuturuan ko ng mabuti si Zhenzhen. Si Zhenzhen kasing edad ng anak ko noong nawala siya. Kaya ituturing ko siyang parang sarili kong anak sa paggabay sa kanya. Sige po. Lola Lee, ayos lang naturuan nyo siya. Pero anak ko pa rin si Zhenzhen. Huwag nyo siyang aagawin sa akin. Ay naku! Nandito na pala si Chunan? Pumili lang ako ng alak, shot muna tayo. Salamat, Kuya Zhang. Iba talaga ang swerte ni Kuya Zhang. Wala to, maliit na bagay lang. Tara sa kwarto ko, inom tayo habang naglalaro ng isang round. Anong ginagawa niyo? Mating na ang asawa ko. Kuya Zhang, sa susunod na lang tayo uminom. Ang Zhang Wu na yan ay mukhang bastos, halatang hindi mabuting tao. Iwasan mo ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Pumasok ka na sa loob, nagluto na ako para sa'yo. Ano bang pinapakain niyo sa akin? Chunan, anong nakain mo? Huwag mong takutin ng bata. Binibigyan kita buwan-buwan ng
Mahigit 1,000 pisong panggastos. Tapos ito lang ang ipakakain mo? Chunan, nasa lungsod tayo. Wala sa probinsya. Ang mahigit 1,000 piso buwan-buwan, pagkatapos ibayad sa upa ay halos wala nang natitira. Mabuti nga at may nakakain pa tayo. Hindi ako naniniwala. Siguradong itinatago mo lang ang pera. Ibigay mo sa akin. Wala na talaga akong pera. Kung di ka lang sana hirap makahanap ng trabaho. Ang anak natin ngayon ay wala man lang pambili ng gatas. Hoy, ikaw na babae ka. May gana ka pang sisihin ako? Wala akong kinikita? Wala akong kinikitang pera. Umalis ka na. Anong ginagawa mo pa rito? Palaging nabibigo si Chunan sa paghahanap ng trabaho. Huwag mo na lang siyang patulan. Chunan, sige na, amuhin mo na ang asawa mo. Baka ilayo niya sa iyo ang anak niyo. Hayaan mo siyang umalis. Mababawasan pa ang pakakainin ko rito. Nabulag talaga ako noon. Bakit ba ako sumama sa isang walang kwentang katulad mo? Wala nang makain, wala pang maisuot at kailangan pang tumira sa ganitong bulok na bahay. Wala man lang maayos na matuluyan. Sige, ngayon minamaliit mo ako dahil wala akong kwenta, di ba? E di maghanap ka ng lalaking may kwenta, layas. Huwag na kayong kumain lahat. Chowchi, Paalisin mo siya. Tingnan natin kung saan siya pupunta. naku ka talaga. Xiaoqi, Umalis kayong lahat. Mas mabuting wala na kayong lahat dito. Anong nangyari? Ginalit ka na naman ba ng asawa mo? Ang sabi niya, pinakasalan ka niya, isang lalaking bata pa at gwapo. Bakit di pa rin siya makontento? At palagi ka pa rin inaaway? Noong nasa probinsya pa ako, may pera at may bahay ako. Napakabait at napakalambing niya noon. Pero ngayong nahaharap ako sa hirap, bigla nang lumabas ang tunay niyang ugali. Bakit ba ang bilis magbago ng mga babae? Tama na yan, huwag ka na magalit. Hindi ka pa kumakain, di ba? Tara, ililibre ka ni kuya sa labas. Tara na. Kuya Zhang, may alam ka bang paraan para kumita? Isama mo naman ako. Chunan naman, sa ganito mong kabata at kagwapong itsura, kahit ano pang gawin mo, siguradong pera agad yan, di ba? Kuya Zhang, ano bang sinasabi mo? Hindi ako ganyang klaseng tao. Hindi, Chunan. Makinig ka muna sa sasabihin ko. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga audition? Sumama ka lang sa akin sa Haicheng, isasali kita sa audition ng malalaking kumpanya at gagawin kitang sikat na artista. Sa itsura mong yan, tumayo ka lang sa entablado, tapos kumanta ka lang ng konti, siguradong hahabulin ka na ng mga babae, di ba? Sa oras na yon, mamomroblema ka pa ba sa pera? Kuya Zhang, may ganoon ka palang koneksyon? Pero hindi ko kaya. May asawa at anak na ako? Papansinin kaya ako ng malalaking kumpanya? Kapag mayaman ka na, kahit sinong babae ay makukuha mo. Sa hirap ng buhay ko ngayon, hindi ko alam kung kumusta na si Chubin. Anong iniisip mo? Kain na tayo. Kuya Zhang, may gagawin pa ako? Sa susunod na lang ako babawi. Bakit ang pamilya ni Chubin ay nakatira sa ganong kalaking villa habang ako ay sa luma at maliit lang na to? Nandiyan ka na pala. Xiaoqi, hindi dapat ako nagalit sa'yo kanina. Humihingi ako ng tawad. May pagkakamali rin naman ako. Wala ka pang trabaho. Hindi dapat ako nagsalita ng masama sa'yo. Xiaoqi, pagbubutihan ko ang paghahanap ng trabaho. Sisiguraduhin kong kayo ni nanay ay magkakaroon ng magandang buhay. Mababawi ko rin ang ating mga lupa at ari-arian sa ating nayon. Mabuti naman at ganyan na ang iniisip mo. Pero, wala na masyadong natitirang pera sa atin. Tapos napakalaki pa ng mga gastusin dito sa lungsod. Hay, ang mga susunod na araw, kailangan pa rin nating mabuhay. Uy, hulaan mo kung sino ang nakita ko ngayon? Sino? Ang pamilya ni Chubin. Sila ngayon, nakatira na sa isang malaking villa. Sa tingin mo ba ay yumaman na sila ng husto? Kung kumita man sila ng malaki, ano namang pakialam natin doon? Saka hindi ba matagal na tayong nagkabukod ng pamilya? Nagkabukod nga tayo, pero sa huli ay magkadugo pa rin naman tayo. Maayos na ang kalagayan nila ngayon. Hindi naman siguro nila tayo hahayaang maghirap ng ganito? Anong gusto mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, maaari mo bang puntahan ang hipag mo para humiram ng kaunting pera?
Kapag nakahanap na ako ng trabaho, babayaran din natin sila agad. Chunan, noong una ay, ikaw mismo ang nagpumilit na magbukod tayo. Tapos ngayon ay, uutusan mo akong mangutang? Hindi ko kaya yan. Kung hindi ka pupunta, anong gagawin natin ngayon? Nganga na lang ba tayo? O mamamalimos na lang sa kalsada? Chunan, kung hindi ka pa makahanap ng magandang trabaho, pwedeng kahit anong mabigat na trabaho ay pasukin muna natin. Hindi mo pwedeng idaan sa utang ang lahat dahil mas lalo tayong maghihirap, hindi yan ang tamang solusyon. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kaya ko naman na. Samahan kang magtiis sa hirap araw-araw, pero naisip mo ba ang anak natin? May paninindigan ka nga, pero walang kasalanan ng bata. Napakabata pa niya. Para samahan kang magdusa ng ganito? Kung wala na talagang paraan, mapipilitan akong iwan na lang siya sa ampunan. Hoy, ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Hay nako, hindi na pwedeng magpatuloy ang ganitong buhay. Anak, wag mo akong sisihin kung mukha akong malupit. Wala lang talaga akong pera para buhayin ka. Tumira ka muna sa ampunan ng ilang taon. Kapag nakapag-ipon na si Papa, susunduin kita. Okay ba yon? O di ba? Sige na, payag na ako. Bukas na bukas din. Ay hihiram ako ng pera sa kanila, ayos na ba? Iyan ang mabuti kong asawa. Sister-in-law, bayaw. Tia, bakit ka napunta rito? Halika, maupo ka. Jenzen, nasaan ang mga magulang mo? Pumasok sa trabaho. May kailangan ka ba sa kanila? Pwede ko silang sabihan mamayang gabi. Wala naman. Dito ko na lang sila hihintayin para mag-usap. Jenjen, gumagawa ka ba ng assignment? Ginoong Dongguo at ang Lobo. Ginoong Dongguo, iniligtas ang isang nasaktang lobo, pero niloko at pinagsinungalingan lang siya nito. Ito ang halimbawa ng bulag na awa, yung hindi na marunong kumilala sa mabuti at masama. Tia, hindi ko naman sinasadyang magbasa ng storybook. Nag-aral muna ako bago ko to binasa. Ang trato ni Chunan sa akin, hindi ba't ganito rin? Pinakasalan ko siya noon dahil naawa ako sa kanya, hindi ko akalain na pagkatapos ng kasal, puro panlalait lang ang gagawin niya sa akin, at ngayon ginagamit pa niya ang bata para pilitin akong mangutang sa mga kapatid ko. Salamat, Jenjen. Naintindihan na ni Tia. Tia, hindi mo na ba hihintayin ang mga magulang ko? Ano na? Nakahiram ka ba ng pera? Hindi na ako makikinig sa iyo kailanman. Isasama ko ang anak ko at mag-isa ko siyang palalakhin. Hoy! Anong sabi mo? Hoy! Bumalik ka! Ano? Bakit naman? Bakit ang walang kwentang si Chubin ay pwedeng mamuhay ng maginhawa? Habang ako na isang kagalang-galang na graduate ay kailangang tumira sa ganitong sirasirang bahay? Dahil sa pamilya nila kaya nawala sa akin ang asawa at anak ko. Oh, bakit si Xiaoqi ay... Muling ginalit ang ating kaibigang si Chunan? Galit na galit ka yata? Gusto mo bang maghanap ako ng tao para turuan siya ng leksyon? Kuya Zhang? Asawa ko pa rin si Xiaoqi? Kung magpapadala ka ng sasaktan siya, para mo na ring hiniya ang pagkalalaki ko. Hehe. Oh, ano na? Ngayong wala na ang asawa mo, gusto mo bang sumama sa akin sa Haicheng para maging sikat na bituin? Hindi ko pa alam. Paano kung bigla siyang bumalik? Akala ko ba ay matalino ka? Bakit pagdating sa babae ay napakapursigido mo? Kahit bumalik pa siya, kung wala kang pera, aalis at aalis din siya balang araw. Basta't may pera ka, doon ka lang mamahalin ng babae. Kuya Zhang, alam kong para sa ikabubuti ko ang ginagawa mo. Gusto ko ring pumunta sa Haicheng para maging sikat na artista. Kaya lang, kahit pambili ng tiket sa tren ay wala ako. Hay, o kaya naman, baka pwedeng may ipagawa ako sa iyo. Pagkatapos nito, mag-MPK agad ako at sasama sa iyo. Anong gagawin? Pwede ba yan? Bakit naman hindi? Isa lang siyang ulilang walang kumukuha, tutulungan natin siyang makahanap ng mabuting pamilyang mapapangasawa. Magkakapera na ako. Hindi ba't pareho tayong makikinabang dito? Sige, susunod ako sa gusto ni Brother Chunan. Sino ba si Lu Zhenjian? Sino ka? Pinapunta ako rito ng bayaw mo. Wala akong kinalaman sa kaniya. Umalis ka na rito. Ma, huwag na po kayong magalit. Baka nagsisinungaling lang siya. Baka nagbago na rin si Tito. Kung magbabago siya, papatak na siguro ang ulan pa itaas. Ano ba talagang kailangan mo rito? Ano pa nga ba? Kukunin ko ang bata. Bitawan mo ang anak ko.
kunin ang bata. Bitawan mo ang anak ko. Mama, iligtas niyo ako. Tulong. May tao ba riyan? Mama. Bitawan mo ang bata. Anong balak mong gawin? Lola, Tanghaling tapat, anong binabalak nyo? Gusto nyo bang tumawag ako sa 110 at magsumbong sa mga pulis? Mukha siyang masamang tao. Mali kayo, sandali lang, nagkakamali kayong lahat. Sa totoo lang, anak ko ang batang ito, kaya iuuwi ko na ang anak ko. Ano bang problema roon? Sinungaling. Kailan pa siya naging anak mo? O sige, tanungin kita, hindi ba't ang pangalan niya ay Lu Zhenzhen? Oo. At ang pangalan ng mama niya ay Li Chunhua, di ba? Oo. Oh, nakita nyo na? Di ba ganun lang naman? Nagsasama kami ng maayos ng anak ko sa bahay. Tapos itong masamang matandang babae, tinuruan niya ang bata na tumakas at pumunta dito sa lungsod. Hay nako, ang tagal ko silang hinanap bago ko lang nahanap ang lugar na to. Bakit di ko pwedeng iuwi ang sarili kong anak? Sinasabi mong tatay ka ng bata, pero gusto kong tanungin ang bata. Bakit siya nakikinig sa ibang tao at sumama sa kanila? Wag niyo akong pagtawanan. Dahil lang naman to, sa wala kaming pera. Idagdag pa tong ugali ko na medyo mainit ang ulo kong minsan. Nagpanggap itong matanda na may ibibigay na maganda sa bata, kaya syempre sumama sa kanya ang anak ko. Ilang buwan ko silang hinanap bago ako nakarating dito. Siya pala ang masamang tao na kumuha sa bata. Anak naman pala niya yan, bakit mo siya pinipigilan? Alis na. Ay, kasi nungalingan ang sinasabi niya. Nanloloko lang siya. Lola. 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 Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Lola. Lola. Huwag niyo siyang kunin. Zhenzhen. Zhenzhen. Ay, magkunwari na lang tayong nag-iimbestiga. Huwag nang patagalin to. 150,000. 150,000? Ay nako, nahirapan talaga kami sa pagkuha sa kanya, alam mo ba? Dagdagan mo naman ang bayad? Hindi pwede. Yan na ang pinakasagad. Mahigpit ang mga autoridad ngayon. Masyadong delikado. Ang batang ito, nasa tamang edad at napakaganda. Tingnan mo ang mukha niya, kamukha niya ang isang artista. Kaya kayo, madali nyo na siyang maibebenta sa malaking halaga, di ba? Maganda nga siya, pero kakaiba ang gusto ng mayayaman ngayon. Hindi lang dapat maganda, gusto nila yung may kapansanan o kulang sa parte ng katawan. Ang daling solusyonan yan, di ba? Mamaya, habang nasa daan, baliin nyo na lang ang mga binti niya at tapos na ang problema, di ba? Tama! Mas masama pa ang loob mo kaysa sa akin. 160,000. Yan na talaga ang sagad. Sige, napagkasunduan na. Sa susunod, dadalhan pa kita ng magandang klase rito. Uncle, wag niyo naman akong ibenta, please. Mag-aalala ang mga magulang ko. gusto ko talagang mag-alala ang walang kwenta mong mga magulang. Gusto ko lang ang Chubin. Gagawin kong mahirap ang buhay para kay Li Chunhua at sa iba. May pera silang pampalaki sa batang to, pero wala silang pera para sa sarili nilang kuya? Dapat lang silang magdusa. Gusto ko lang silang mag-alala. Mamatay sila sa kaba dahil di ka nila mahanap. Siguradong hahanapin ako ng mga magulang ko. Kahit mahanap ka pa nila, kung ang mga braso at binti mo ay wala na, at gumagapang ka na lang sa lupa gaya ng uod, tingin mo ba makikilala ka pa nila? Kahit pa makilala ka nila, sa tingin mo ba tatanggapin ka pa nila pa uwi? Masama kang tao. Palabasin mo ako. Masama ka. Gusto mo pang lumabas? Managinip ka! Naibigay na kita sa iba. Pagdating ng oras, gagamitin ko ang pera para maging sikat na artista sa Haicheng. Samantalang ang mga magulang mo at ikaw, mga basura lang kayo sa lipunan. At ako ang magiging bida sa entablado. Uncle, kuya ka ng tatay ko, ano pa man ang mangyari, magkapamilya pa rin tayo, huwag mo itong gawin sa akin. Palabasin niyo ako. Kung may problema ka, pwede mong sabihin kina tatay. Siguradong tutulungan ka nila. Umalis ka riyan. Bitawan mo ako. Huwag kang maingay. Palabasin niyo ako. Paalisin niyo ako rito. Kapag di ka pa tumahimik, ngayon din ay sasaktan kita ng husto. Ang chairman ng Xiaolin Group ay matapos ang 3 taon ay nagbalik mula sa ibang bansa at matagumpay na nakakuha ng maraming kooperasyon. Ang pagpapalawak ng grupo sa ibang bansa ay umabot na sa Yuanying, Meifei at higit 30 bansa sa buong mundo at naging pinakasikat na negosyante ng bansang siya sa labas ng bansa. Zhenzhen, nandito na si Mama. Sa pagkakataong ito, ay talagang kukunin na kita sa tabi ko at alagaan kitang mabuti. Big brother, tayo na. Saan ka pupunta?
Ang bagay na ito, mas konting nakakaalam ay mas mabuti. Kung lalabas ka at magsasalita ng kung ano-ano, anong mangyayari sa akin? Sasabihin ko na ang totoo sa'yo? Ikaw ay naibigay ko na rin sa iba. Hahaha. Kuya Zhang, anong biro ba ito? Noong nakaraang araw lang ay sinabi mo, dadalhin mo ako sa Haicheng para maging sikat na artista. Tumingin ka muna sa salamin. Sa itsura mong yan ay gusto mo pang maging artista? Napakabobo mo talaga. Huwag kang mag-alala, ang kahihinatnan mo ay naiayos ko na para sa'yo. Puro mayayamang babae doon. Siguradong sa buong buhay mo ay hinding-hindi mo ito malilimutan. Uncle, Ganoon lang iyon. Dinala si Zhenzhen ng pamilya ni sister-in-law Lee dito sa lungsod. Huwag kang mag-alala, sobrang mahal siya ng pamilya ni sister-in-law Lee. Napakasaya niya doon. Hindi ko inaasahan na yun. Mas mabuti pa ang ibang tao kaysa sa sariling kamag-anak. Pagbalik natin doon, kailangan nating pasalamatan si sister-in-law Lee. Hey. Zhenzhen. Tia, maghintay ka lang sa bahay. Ako na ang magliligtas kay Zhenzhen. Sa kalagayan mong yan, paano ka pupunta? Hintayin na lang natin ang pagbalik ni Chubin. Marami sila. Natatakot akong baka masaktan ka pa nila ulit. Chunhua. Anong nangyari? Anong nangyayari rito? Bilisan mo. Iligtas mo si Zhenzhen. Kinuha si Zhenzhen ng mga masasamang tao. Kinuha si Zhenzhen ng mga masasamang tao? Dapat na tayong tumawag ng pulis? Chubin, nawawala si Chunan. Pumunta ba siya rito sa'yo? Wala siya rito. Wala siya. Nawawala si Zhenzhen. Siguradong ang paborito mong anak ang kumuha sa kaniya. Hindi maaari. Hindi maaari. Chubin, ano ba talaga ang nangyayari? Saan kaya siya nagpunta? Yan nga ang gusto kong itanong sa inyo. Saan ba talaga dinala ni Chunan ang tao? Ito ba ang bahay ni sister-in-law Lee? Ate Shuzen, di ba nawala ka na? Mahabang kwento. Ito ba ang asawa mong si sister-in-law Lee? Opo. Anong nangyayari dito? Nasaan si Zhenzhen? Ate Shuzen, pasensya na. Nawala namin si Zhenzhen. Paano nangyari yun? Ipaliwanag mo ng maayos. May masamang taong pumasok kanina. Hindi namin siya kilala. Pero ang sabi niya, pinapunta siya ni Chunan, kaya isinama niya si Zhenzhen. Ate Shuzen, huwag kang mag-alala. Hahanapin namin at ibabalik si Zhenzhen. Sasama rin ako. Tia, matanda na kayo. Kami na lang ang pupunta. Magpahinga na lang po kayo rito. Mag-ingat kayo. Siguraduhin ninyong maibabalik si Zhenzhen. tulungan niyo ang tito ko. Tulong, nasasaktan ang tito ko. Tumigil ka sa kaingayan. Gusto mo bang tapusin kita? Kuya, pakiramdam ko ang batang ito ay parang may hindi tama. Wala kayang nangyaring masama sa kanya? Lagot na. Hindi na siya humihinga. Hindi, kuya. Nakita mo naman, natamaan lang siya ng stretcher. Hindi naman siguro siya ganoon kahina, di ba? Kung wala na siya, wala na. Sayang lang at mababawasan ang pera natin. Naku naman kuya, anong oras na ba? Pera pa rin ang iniisip mo. Kapag nawalan siya ng hininga, pareho tayong makukulong. Ikalat natin siya sa loob ng bundok. Sino ba ang makakaalam? Ayos lang ba to? Ayos man o hindi, ikaw ang nakasakit sa kanya. Tingnan natin kung sino ang unang huhulihin ng pulis. Hindi niyo pwedeng gawin yan sa tito ko. Tulungan niyo siya. Nagmamakaawa ako sa inyo. Iligtas niyo si tito. Nasa bingit ka na ng panganib, balak mo pang tumulong? Ibigay mo sa akin ang kutsilyo? Huwag kang malikot. Zhenzhen. Zhenzhen. Ma. Zhenzhen. Ma, alam kong buhay ka pa. Sabi nila ay wala ka na. Pero naniwala ako na siguradong babalik ka. Zhenzhen, huwag kang matakot. Ililigtas ka na ni Mama ngayon. Hindi na kita iiwan uli. Chunan. 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 Anak ko. Chunan. Anak ko. Salamat sa inyong lahat sa pag-aalaga kay Zhenzhen. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko na makita si Zhenzhen ngayon. Ako, si Lin Shuzen, ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Shuzen, hindi mo na kailangang maging masyadong formal
naging mabuti kami kay Jenjen. Dahil talaga namang mabait siya at masunurin. Bilang isang babae na nasa malayo ng maraming taon, hindi iyon madali. Ngayong nakabalik ka na, ito na ang para kay Jenjen. Pinakamagandang regalo mula sa langit. Janjan, ito ay ibinigay sa akin ng mga magulang ko noong bata pa ako. Ngayon ay ibibigay ko ito sa iyo. Sana sa buhay mo ay maging maayos at wala kang alalahanin. Salamat, Ma. Si Uzen, pwedeng patingin ako ng medalyon na ito? Maaari ko bang makita ang medalyon na ito? Iniwan ko ito para sa tunay kong anak. Ang medalyon. Paano nangyari ito? Nabalitaan ko na noong bata pa si Ate Susan, binili siya mula sa mga masasamang tao. Maaari kayang si Ate Susan ang anak nyo? Ito ang medalyon ng nanay ko. Ibig bang sabihin ay ikaw ang aking lola? Dahil sa pagiging malikot noong bata pa, nawalay ako sa aking mga magulang. Hindi sinasadyang napunta ako sa kamay ng mga masasamang tao. Ang medalyon na ito ay ang nag-iisang alaala na iniwan sa akin ng mga tunay kong magulang. Professor Lee, sabi niyo ay sa anak niyo ito. Kaya, ako ba ang anak niyo? Anak ko! Anak! Salamat sa langit! Sa kabila ng edad ko, ay nakita pa kita ulit. Lola. Kaya pala, tuwing nakikita kita, pakiramdam ko ay nakikita ko ang anak ko. Tunay pala kitang apo. Talagang itinadhana ito. Napakagandang pagkakataon. Lola Lee, hindi ka na mag-iisa simula ngayon. Tama, tama. Ngayon ang anak ko at ang apo ko ay nagbalik na. Ito ay perang ibinigay ni Shiyulin Group para kay Janjan. Itinago ko ito at hindi ginalaw para may magamit siya sa pag-aaral balang araw. Dahil nagbalik ka na, ibabalik ko na sa inyo si Janjan at ang perang ito. Nay, ayaw kang iwan ni Zenzen. Zenzen, ang nanay mo ang boss ng Shiyulin Group. Kung sasama ka sa tunay mong ina, mas mabuti yun kaysa sa akin. Sa susunod, hindi mo na kailangang maghirap pa. Nay, lahat ng kabutihan mo ay tatandaan ko. Ayaw kang iwan ni Jenjen. Sister-in-law Lee, paano ko naman babaliwalain ang nararamdaman niyo para lang ilayo si Janjan? Kung hindi mo mamasamain, turing mo akong ate. Mula ngayon, si Janjan ay magiging ak nating dalawa pagsisilbihan niya tayong dalawa balang araw. Sige, ate. Sige. Chunhwa, magandang paraang yan. Sa susunod, hindi lang si Jenjen ang mananatili sa tabi mo. Magkakaroon ka pa ng isang matapang na babaeng ate-ate. Chunhwa, anong nangyari sa'yo? Masakit ba ang tiyan mo? Magsalita ka naman. Chubin, magiging tita na ako. Magiging tatay na ako. Chunhwa, kailan pa to nangyari? Nay, magkakaroon na ako ng kapatid. Asawa ni Er, buntis ka ba? Ma, bakit po kayo nandito? Nandito ako para sabihin sa'yo. Naayos na ang lahat para sa kuya mo. Uuwi na rin ako sa probinsya. Hi. Ma, ang sitwasyon sa bahay, naintindihan ko na ng mabuti. Saan po kayo titira kung mag-isa kayong babalik? Dito na lang po kayo, tumira kasama namin. Chunhwa, seryoso ka ba talaga? Basta ba, bibigyan niyo ang matandang ito ng makakain araw-araw. Sinisiguro ko na sa hinaharap. Aalagaan ko ng mabuti ang apo ko. Ma, ang batang ito, di pa natin alam kung lalaki o babae. Ma, pamilya naman tayo. Ano ba yung sinasabi nyo? Halika po. Upo kayo. Sige. Sabay-sabay na tayong kumain. Nandito na si Lola. Sa ganong paraan, di na mag-aalala si Papa para kay Lola. Halika, halika, upo. Ay nako, ngayong araw na to, napakagandang araw talaga. Doble ang swerte natin. Dapat maging masaya tayong lahat.